Marife anak, papasok ka na ba sa trabaho mo? Isinuot muna ni Marife ang kanyang itim na jacket upang matakpan ang suot na uniforme ng kanyang pinagtatrabahuhan bago nilingon ng ina na kakapasok lamang sa loob ng kanilang bahay. Kakauwi lamang nito galing sa paglalabada sa kapitbahay nilang mayaman. Opo Nay, nagluto na po ako ng pagkain niyo. Kumain na po kayo. Sagot niya rito. Umupo ang kanyang inang si Ninette sa maliit nilang sala at nag-inat ito ng likod. Panggabi na naman ba ang duty mo sa pinagtatrabahuhan mong fast food chain, anak? Opo, Nay. Nagpapalit po talaga kami ng shift tuwing cut-off. Sige na po, mauuna na po ako. Kumain na kayo at magpahinga. Sambit niya bago lumapit at nagmano rito. Hindi ka ba pwedeng umabsent muna, anak? Nilalagnat ka kahapon pa. Sinalat nito ang kanyang noo at nag-aalala siyang tinitigan. Nay, hindi pwede. Wala akong reliever ngayon sa trabaho kung absent ako. At saka, hindi ako pwedeng tumigil sa pagtatrabaho dahil marami pa tayong babayaran na utang. Napabuntong hininga ang kanyang ina at binigyan siya ng nahihiyang ngiti. Pasensya ka na anak, kung hindi sana ako nangutang ng malaking pera sa lending, hindi ka sana nahihirapan hanggang ngayon sa pagbabayad. Napahinga ng malalim si Marife. Nay, bakit kayo nagsusorry? Nangutang kayo ng malaki sa lending dahil na-hit and run ako 5 years ago. Ako ang nakinabang sa pera na inutang nyo kaya tama lang na ako magbayad nun. Mag-isa lang ninyong hinarap ang pagpapa-ospital sa akin noon dahil kakamatay lang din noon ni tatay dahil sa sakit niya sa diabetes. Kahit na anak, ayoko nahihirapan ka at kaagad siyang umiling sa ina. Shh! Tama na po yan, Nay. Ayoko ng drama. Kaya ko po ang sarili ko. Nakapag-makeup pa nga ako, oh. Hindi pa nga ako nag-uumpisa sa shift ko tapos mahuhulas lang kapag umiyak ako. Sige na po, mauuna na po ako. Tumayo ang kanyang ina at masuyong hinawakan ng kanyang buhok habang nakangiti ng malaki. Salat man tayo sa pera, pero napakaswerte ko sa iyo, Marife anak. Ngumuso siya habang natatawa. Si nanay naman nang uuto pa. Hindi anak, totoo yun. Huwag ka muna magbo-boyfriend ha? Alam kong 27 anyos ka na at tamang edad na yon para mag-asawa ka. Pero hindi pa ako handang pakawalan ng napakaganda at napakasipag kong anak. Naku, si nanay talaga. Baka maniwala ako Tumawa ang kanyang ina at nagharutan pa silang dalawa bago siya tuluyang nagpaalam rito. Naglakad na siya palabas ng kanilang maliit na bahay upang pumasok na sa trabaho niya bilang service crew sa Heavens. Isang fast food chain ito na sikat ngayon sa kanilang bayan sa Santa Rosa. Sumakay siya ng jeep papunta sa trabaho ngunit nasiraan ito kung kailan malapit na siyang makarating sa Heavens. Dahil malapit na siyang malit ay bumaba na siya ng jeep at naglakad na lamang. Kinailangan pa niyang umakyat sa footbridge upang tumawid sa kabilang kalsada. Doon nakatayo ang 2-story building ng Heavens. Pagtapak pa lamang niya sa hagdan ng footbridge ay may narinig na siyang ingay sa itaas na tila nag-aaway. Ano yun? May nag-aaway ba sa taas? Nagtatakang bulong ni Marife sa kanyang sarili. Nag-alangan tuloy siya kung dadaan pa ba siya roon. Pero hindi pwedeng hindi dahil bawal mag-jaywalking sa kalsada at may mga nakabantay na traffic enforcers. Bahala na nga, malilate na ako. Bahala silang magsaksakan at makikiraan lang naman ako. Bulong niya bago nagpatuloy sa pag-akyat sa footbridge. Sobrang dilim sa itaas ng tulay nang makarating siya roon. Ngunit sa kabila niyon ay naaninag pa rin ni Marife ang dalawang lalaki na pinagtutulungang bugbugin ang isang lalaking nakahandusay na sa sahig at walang kalaban-laban. Nanlaki ang kanyang mga mata at napaatras upang magtago sa may hagdan. Gagi, anong gagawin ko? Tutulungan ko ba yung binubugbog? Paano kapag nadamay ako at mamatay? Paano si nanay? Pero paano naman yung lalaki? Kawawa naman siya. Napapikit sa inis si Marife dahil gustuhin man niya na pabayaan na lamang ang nangyayari ay mas nangingibabaw ang pagiging makatao niya. Hindi niya kayang manood lang at hayaan ng pobreng lalaki na walang kalaban-laban. Ay, bahala na si Batman. Kaagad niyang kinuha ang pito niya sa kanyang bag na palagi niyang daladala. Humugot siya ng malalim na hininga bago isinubo yun sa kanyang bibig at pinatunog ng ubod ng lakas. Paulit-ulit niya yung pinatunog hanggang sa makuha niya ang atensyon ng mga lalaking nambubugbog. Nagsitakbuhan naman ang mga ito palayo at iniwan ng pobreng lalaking nakahandusay. Shit, buhay pa ba yun?
Kabadong tanong ni Marife sa kanyang sarili habang nakatanaw sa lalaking umuungol at namimilipit sa sakit. Kaagad siyang tumakbo para lapitan ito at nanlaki ang kanyang mga mata nang makitang puro dugo ang mukha ng lalaki. Hoy kuya, ayos ka lang ba? Sino ba yung mga taong yun? Bakit ka nila binubugbog? Sunod-sunod na tanong niya rito. Tinulungan niya itong makatayo ngunit winakli nito ang kanyang kamay at pinilit tumayo mag-isa. Back off. Napasimangot si Marife sa ginawa nito. Tinutulungan ka na nga eh. Leave. I can manage. Tila nahihirapan nitong sambit. Nagulat pa siya dahil nag-i-English ito. Mukha naman itong hindi mayaman dahil nakasuot lamang ito ng simpleng shorts at kulay gray na hoodie. Amoy alak pa nga ito. Inismeran niya ang lalaki. You can manage ha? Talaga ba kuya? Pero kanina lang ay bugbog sarado ka na. Kung hindi nga ako dumating baka patay ka na eh. I said leave. Sigaw nito na nagpagulat sa kanya. Teka nga, bakit ka ba sumisigaw? Imbes magpasalamat ka kasi tinulungan kita, inaartehan mo pa ako ng ganyan. Bahala ka nga sa buhay mo. Napakasungit. Siya na nga ang tinutulungan. Tinalikuran ni Marife ang lalaki. Ngunit napatigil siya at muli itong nilingon nang marinig niya ang paglagpak nito sa sahig dahil sa sobrang panghihina. Napatampal na lang siya sa kanyang noo sa sobrang inis. Ay, Diyos ko po. Bakit kasi nag-inarte pa kung hindi naman kasi kaya? Nilapitan niya ulit ang lalaki. Hindi niya ito umangal pa nang hawakan niya ito sa balikat at tinulungang tumayo. Dadalhin kita sa ospital. Huwag ka nang umangal kung ayaw mong birahin kita. Pagbabanta niya rito bago isinampay ang braso nito sa kanyang balikat upang alalayan sa paglalakad pababa ng footbridge. Don't take me to the hospital. Angin nito. At bakit naman hindi, Aber? Sino sa tingin mo ang gagamot sa mga sugat mo? Ako? I want to stay here until midnight, miss. Until midnight? 9 p.m. pa lang. Ano bang trip mo? Adik ka ba? Wala kang pakialam. I said just leave me here, di ba? Inalis na nito ang pagkakaakbay ng braso sa balikat ni Marife. Saka iika-ikang naglakad patungo sa railing ng footbridge at doon sumandal. Napapalatak na lamang si Marife habang tinititigan ang lalaki na ngayon ay nakahalukip-kip habang nakatanaw sa ibaba at pinapanood ang mga sasakyang dumaraan sa baba. Hay, wala to. Kakaibang trip ng lalaking to. Makaalis na nga. Napapailing na bulong niya sa kanyang sarili. Aalis na sana si Marife ngunit naalala niya na baka balikan ng lalaki na mga nambugbog dito kanina. Muli niya itong nilingon pero kaagad niyang ipinilig ang kanyang ulo. Hay, ano bang pakialam ko? Ayaw nga niyang magpatulong eh. Ilang beses pa siyang nakipagtalo sa kanyang sarili hanggang sa nagdesisyon siya na wag na munang umalis doon. Sumalampak siya sa gilid. 3 metro ang layo mula sa lalaki. Ay, ano bang ginagawa ko? Nagtatrabaho na sana ako ngayon eh. Lagot ako nito. Pabulong na reklamo niya. Napahikab siya at nakaramdam ng antok. Maya-maya pa ay naramdaman niya ang mahinang paghikbi ng lalaki. Sirin, wag mo akong iwan. Umiiyak na sambit nito. Nang tingnan niya ang lalaki ay nakaupo na rin ito sa sahig habang nakasandig sa railing. Nakasubsob ang mukha nito habang yakap ang mga tuhod. Para itong batang paslit na umiiyak ngayon. Hindi niya alam pero may kakaibang kirot siyang naramdaman sa kanyang puso habang pinapanood ito. Hoy, kuya, ayos ka lang ba? Tanong niya rito. Hindi ito sumagot at habang tumatagal ay lumalakas lalo ang pag-iyak nito. Hindi niya maintindihan kung bakit naaapektuhan siya sa pag-iyak nito. Tila nadudurog ang kanyang puso. May kakaiba sa lalaki kung kaya't hindi niya ito kayang iwanan. Umusod siya palapit sa lalaki at tinitigan ito ng mabuti. Base sa binanggit nitong pangalan ng babae ay mukhang broken-hearted ito kaya ito naririto at ngumangawa. Kung sino man niyang iniiyakan mo, hindi na siya darating. Kasi kung may pakialam siya sa'yo, sana siyang nandito at hindi ako. Sambit niya rito. Hindi ito sumagot at nagpatuloy lamang sa pag-iyak. Bumigat lalo ang kanyang dibdib kaya inangat niya ang kanyang kamay upang haplusin ang likod nito. Ngayon lang ako nakakita ng lalaking ganyan kung umiyak. Pero ayos lang yan. Hindi dahil umiiyak ang isang lalaki ay mahina na. Bigla itong tumigil sa pag-iyak at hindi alam ni Marife kung bakit. Siguro ay na-offend ito sa kanyang sinabi. Ngunit hindi naman ito nagsalita.
Bagkus ay inangat lamang nito ang ulo at tinitigan siya. Oo, bakit? May sinabi ba akong masama, kuyang iyakin? Hindi ito sumagot. Nakipagsukatan siya rito ng tingin dahil para siyang sinusuri nito mabuti. Malaya niya tuloy na napagmasdan ng angkin nitong kagwapuhan sa kabila ng mga pasa at sugat na nasa mukha nito. Oo na kuya, mananahimik na ako. Umirap siya at umiwas na ng tingin sa lalaki bago muling sumandig sa railing at pumikit. Humuni siya ng paborito niyang kanta na lagi niyang pinapatugtog tuwing naboboard siya. Hindi niya alam kung bakit niya naging paborito ang kantang yun. At basta na lamang natutuwa ang puso niya tuwing naririnig yun. Ilang minuto ang lumipas ay tinangay na si Marife ng antok. Nagising na lamang siya na wala na yung lalaki sa tabi niya. Pagtingin niya sa kanyang relo ay lampas 12:00 na ng madaling araw. Pagtingin niya sa gilid niya ay nakita niya ang isang katol na nakasindi pa. Katol? Pagkatapos ko siyang samahan dito habang nagdadrama siya ay bigla niya akong iiwan mag-isa kasama tong katol na to? Napaka-ungrateful talaga. Inis na sabi niya. Tumayo siya saka pinagpagan ng suot na pantalon. Tumunog ang cellphone niya at nang makitang ang manager niya sa Havens na si Ma'am RV ang tumatawag ay sinugot niya kaagad to. Mabuti naman at sinugot mo kaagad ang tawag ko, Marife. Bungad ng manager mula sa kabilang linya. Ma'am RV, pasensya na po kayo. May nangyari lang po Marife. Sinabi ko na sa'yo na bawal kang umabsent dahil wala kang reliever. At alam mong peak season ngayon. Ano bang mahirap intindihin sa sinabi ko? Ibinibitin mo ang restaurant dyan sa pagka-incompetent mo. Sino ngayon ang ipapalit ko sa'yo? Bakas ang galit na putol nito sa sinasabi niya. Sorry po Ma'am RV. May nangyari lang po talaga. Pwede pa naman po akong humabol. Kahit wag na. Hindi ko kailangan ng katulad mo sa trabahong to. Submit nito bago pinatay ang tawag. Napaawang na lamang ang bibig ni Marife dahil sa narinig. Nanghina ang mga tuhod niya at napasandal na lamang siya sa railing. Pwisit, bakit ba kasi nakialam ako sa lalaking yun? Pati trabaho ko nadamay. Saan ako pupulutin ngayon? Anong gagawin ko? Paano na kami ni nanay? Naiiyak niyang bulong. Wala siyang nagawa kaya umuwi na lamang siya sa kanilang bahay. Tulog na ang kanyang ina nang madatnan niya ito. Tahimik siyang umiyak dahil pakiramdam niya ay wala siyang kwenta ngayong nawalan siya ng trabaho. Sobrang hirap makapaghanap ng trabaho lalo na't sakitin siya ngayon dahil sa kasipagan. Ayaw niyang maging pabigat sa ina. Ngunit kahit ganoon ay hindi nawalan ng pag-asa si Marife. Natulog siya at kinabukasan ay maaga siyang umalis upang maghanap ng ibang trabaho. Sinadya niyang maagang umalis upang hindi siya makita ng ina dahil magtataka ito. Papalabas na sana siya ng kanilang bahay ngunit pagbukas niya ng pinto ay bumungad sa kanya ang isang matangkad na lalaking nakasuot ng puting polo at nakangiti ng malaki sa kanya. Sino ka? Kunot noong tanong niya rito. Good morning po. Kayo po ba si Marife Manansala? Nakangiti nitong tanong. Maamo ang mukha nito at mukhang kaedad niya lang din. Oo. Bakit mo alam ang pangalan ko? At bakit ka nandito? Hindi po talaga ako may kailangan sa inyo. Yung boss ko po, si Sir Wayne Enriquez. Ha? Sino naman yun? Siya po yung lalaking niligtas niyo kagabi sa tulay. Nasa loob po siya ng sasakyan at hinihintay kayo. Itinuro nito ang mamahaling kotseng nakapark sa harap ng kanilang bahay. Tumaas ang kanyang kilay at namangha. Wow, mayaman pala talaga ang lalaking yun. Kaya pala indisero. Gusto niyo po kayong makausap, Ma'am Marife? Ha? Bakit daw? May utang ba ako sa kanya? Wala naman po. May gusto lang siyang ialok sa inyo. Ayoko nga. Baka mamaya human trafficker kayo. Paano kung paglapit ko sa kotseng yan, bigla nyo na lang akong patulugin at dalhin sa kung saan? Naku ma'am, hindi po. Totoo po ang sinabi ko sa inyo na hanap kayo ni boss. Tingnan niyo po siya sa kotse niya. Napatingin siyang muli sa itim na kotse at saka naglakad patungo roon. Pero alerto siya na anumang oras ay kakaripas agad ng takbo kapag nililin lang siya ng lalaking to. Ngunit hindi pa man siya tuluyang nakakalapit sa sasakyan, ay bumukas na ang bintana niyon sa backseat at bumungad ang poker-faced na mukha ng isang lalaking nakasuot ng mamahaling suit. Wala pang araw pero nakasuot na ito ng itim na shades. Bakas ang mga sariwang pasa at sugat nito sa noo, sa cheekbone at sa gilid ng labi nito. Ngunit sa kabila niyon ay nangingibabaw pa rin ang kagwapuhang taglay ng lalaki. Come in, miss. Alok nito kay Marife sa seryosong tono. Tinaasan niya ng kilay ang lalaki.
Dito na lang ako. Baka mamaya may gawin ka pa sa akin dyan sa loob. Ano bang kailangan mo? Bilisan mo at may lakad ako ngayong araw. Ano namang lakad mo? Maghahanap ako ng trabaho dahil natanggal ako kagabi. Dahil lang naman sa'yo. Pabebe pa kasi. Tinutulungan na, nagpapapilit pa. Umismid ang lalaki at inalis ang suot na shades upang bigyan siya ng hindi makapaniwalang tingin. Muntik nang malaglag ang kanyang suot na panty nang masilayan ang mapupungay at brown na mga mata nito. Wait. Are you seriously blaming me? Sinabi ko bang iligtas mo ako kagabi? I've told you a lot of times to leave me alone. Pero anong ginawa mo? You stayed. Natulog ka pa nga sa tulay eh. Tingin mo kaya ng konsensya ko na iwan ka ron? Naisip ko lang naman na baka balikan ka ng mga kaaway mo kaya binantayan kita. Bakit ba hindi ka nalang magpasalamat dahil may isang taong nagmalasakit sa'yo, ha? That's why I'm here, to return the favor. Kaso naninisi ka na agad dyan. At ano namang iaalok mo sa akin? Pera? Hindi ko kailangan ng pera mo. Ang kailangan ko ay trabaho. Oo, mahirap ako, pero hindi ako suwapang sa pera na hindi ko naman pinaghirapan. Sanay akong magbanat ng buto. Who told you na pera ang bibigay ko sa'yo? I'm here to offer you a job. Namaywang si Marife. At ano naman trabaho? Maging slave mo? Sorry ka kasi hindi ako ganong klase ng babae. Matino ako, no? Slave talaga. Grabe ang imagination ng babaeng to. Pigil ang ngisi na sambit nito. Anong nakakatawa? Masyado yatang nasobrahan ng pagbabasa mo ng mga romance books at naisip mo na gagawin kitang slave. I'm here to offer you a job to be my personal assistant, Miss Sigurista. Napakurap siya sa sinabi nito. Personal assistant? Hindi ba may assistant ka na? Yung lalaki kanina? Eric is my personal driver. Iba ang trabaho niya sa magiging trabaho mo. Ang gagawin mo lang ay ibigay ang mga pangangailangan ko. Pangangailangan? Tulad ng ano? Sinasabi ko na nga ba't ibang balak mo? Ano ba kasing iniisip mo? Mali yun, okay? Just serve me. Kung anong gusto ko, ibibigay mo. Yun ang tinutukoy ko. Masyado kang overthinker. Aba, malay ko ba? Naniniguro lang, no? If ever natanggapin ko yan, paano kung wala kang gusto? Tutunga nga ako sa tabi mo. Then you have free time. Ganun lang ang magiging trabaho mo. Ayaw mo ba? Mas madali yun kaysa sa dati mong job. Masyado namang madali. Hindi ba pwedeng sumama ako mismo sa trabaho mo? Yes, but to make things clear, I don't work. Ha? Unemployed ka tapos inaalok mo ka ng trabaho? Sira ka ba? Kagabi pang sala sa hulog ang pinagagagawa at mga sinasabi mo ah. Muli itong umisi na naging dahilan upang sumilip ang mapuputi at pantay-pantay nitong mga ngipin. Maya-maya ay pumalakpak siya nang may mapagtanto. Ngayon gets ko na kung bakit imbes na gisingin mo ako o ihatid man lang ako sa bahay namin, ay iniwan mo na lang ako doon kasama yung katol na yon. Tumaas ang kilay ng lalaki at hinihintay na ituloy niya ang kanyang sasabihin. Kasi unemployed ka. Siguro tong kotseng sinasakyan mo'y pagmamayari ng mga magulang mo, no? Ano, tama ba ako? Lakas ng loob mong alokin ako maging assistant, tapos ang ipapaswado mo sa akin pera ng mga magulang mo. Siguro batugang mayaman ka, no? Talak pa niya. Silly woman. What I meant earlier is I don't work because my employers inside the company are already working for me. You know the saying, work smarter, not harder. I'm like that. Kahit natutulog ako, kumikita ang mga negosyo ko. Gets? Natigilan si Marife at napakurap. Hindi makapaniwala sa narinig. At paano naman kita paniniwalaan? Ni pangalan mo nga hindi ko alam. Yun lang ba? I'm Wayne Enriquez, the owner of Enriquez Realty. Pagpapakilala nito. Namilog ang kanyang bibig kasabay ng panlalaki ng kanyang mga mata. Enriquez Realty? Yung isa sa pinakamalaki at multi-billion na kumpanya sa Maynila na nafe-feature palagi sa TV? Why don't you come with me para maniwala ka? Bakit ako sasama sa'yo? Umayag na ba ako maging personal assistant mo? Nakataas ang kilay na tanong niya rito. Papayag ka rin naman kapag nalaman mo kung magkano magiging salary mo. Pumalakpak ang tenga ni Marife sa narinig, pero hindi niya ipinahalata. Magkano naman? 50K per month, with benefits. Halos malaglag ang kanyang panga sa sinabi nito. 50K? What? Are you gonna turn down my offer or nalilitan ka sa 50K?
Gagi, sinong tangang tatanggi sa offer na yan? Kaya lang masyadong fishy ang ganyang kalaking sahod para sa pagiging personal assistant mo. At ako pa talaga ha? Aminin mo, may ibang rason kung bakit ako ang pinili mo, no? There's nothing special about you, Miss Manansala. Ayaw ko lang na may utang na loob ako sa ibang tao at gusto ko lang na makabawi. Pero sobra-sobra to. Pero sige, pag-iisipan ko ang offer mo. Patingin muna ng ID mo. Shouldn't I be the one asking you for ID dahil ikaw ang magtatrabaho sa akin? Oo nga, pero ikaw ang may kailangan sa akin. Kaya akin na ang ID mo. Inilahad niya ang kamay upang hingiin ang ID nito. Napailing na lamang ang lalaki bago inabot sa kanya ang ID. Sinuri niya yun ng mabuti at napatango na lang bago ibinalik dito. Kinuha niya ang kanyang cellphone at hinanap sa internet ang pangalan nito. At napatango siyang muli nang lumabas ang resulta na ito nga ang may-ari ng Enriquez Realty. Okay, sige. Since wala naman akong trabaho, pagbibigyan na kita, Mr. Enriquez. Kailan ako mag-uumpisa? Wait, ikaw, wala ka bang ibibigay na ID? Police clearance, NBI clearance? You have to provide those things para... Hindi na kailangan, no? Sa yaman mong yan, alam ko na background check mo na ako bago pa kayo nagpunta rito. Kaya nga nalaman nyo nandito ako nakatira at kung anong pangalan ko, hindi ba? Napabugan ng hangin si Wayne at napahilot sa sentido nito. Fine. Yes, we did check your background. At kahit hindi ka qualified since hanggang high school lang ang natapos mo, gusto pa rin kitang maging personal assistant. Anyway, if you're free today, you can start now. May pupuntahan tayo. Teka, anong pupuntahan? Pumayag na ba ako? Nagulat siya nang napasuntok ito sa bakanting upuan na nasa tabi nito at binigyan siya ng sobrang talim na tingin. You're testing my patience, woman. Kung ayaw mo sa trabahong inaalok ko, pwede kong bawain na lang at i-offer sa iba. Napahawak si Marife sa kanyang dibdib dahil sa sobrang gulat. Napansin niya ang pagtiim ng bagang nito at mariing pagkakuyom ng mga kamao nito. Maging ang mga mata nitong mapupungay ay parang mga ngain na ng buhay ngayon. Sir Wayne, Ma'am Marife, ano pong nangyari? Tanong ni Eric, ang personal driver ng lalaki. Lumapit ito sa kanila nang marinig ang pagsigaw ni Wayne. Tanungin mo yung boss mo, mukhang may anger issues. Parang mananapak na. Nakabusangot na sagot ni Marife. Sinulyapan ng driver ang amo nito at saka natawa. Nako, Ma'am Marife, tama kayo. May anger issue nga yun si Sir Wayne kapag hindi nakukuha ang gusto niya. Hindi naman kasi ako easy to get, no? Napapairap na sagot niya. Nang tingnan niya si Wayne ay nakapikit na ito ng mariin habang hinihilot ang sentido. Look, I'm sorry kung sumigaw ako. Fine, kung ayaw mo pa rin ang offer ko, sige, hindi kita pipilitin. Eric, let's go. Eh di fine. Eh ano ngayon kung 50K ang pasahod mo? Hindi ako magtitiis sa boss na gaya mo, no? Talagang inuubos mo ang pasensya ko, miss. Huling tanong na, tatanggapin mo ba o hindi? Napabuntong hininga si Marife at humalukip-kip. Aaminin niya na masyadong mabilis ang mga pangyayari, pero gusto niya talagang pumayag sa offer nito dahil desperada na siyang makahanap ng trabaho. Siguro, natatakot lang talaga siya na ma-scam dahil masyadong too good to be true ang offer nito. Pero nakita niya naman ang ID nito at legit naman na ito nga ang may-ari ng Enriquez Realty. O sige, pumapayag na ako. Pero sa oras na daanin mo ako sa anger issue mo na yan, lalayasan kita. Maliwanag? Kunwaring napipilitan na sabi niya habang nakatingin kunwari sa gilid. Narinig niya ang pag-ismid nito. Oo na, parang napipilitan ka pa talaga ha. Sumakay ka na nga. Tumawa ang driver nito, pero natigil din nang tingnan ito ng masama ng dalaga. Magpapaalam muna ako kay nanay. No need, just call her later. Nagmamadali ako. Sabi nito at sinenyasan na si Eric na pumasok na sa kotse. Napakamot na lang sa ulo si Marife at napilitang sumakay na lamang sa tabi nito. Nag-text na lang siya sa kanyang ina para magpaalam na iba na ang work niya ngayon. Mamaya na lamang siya magpapaliwanag dito. Tahimik lamang ang kanilang biyahe sa loob ng 15 minuto. Pwedeng magtanong? Basag niya sa katahimikan na bumabalot sa kanila. No. Bakit ka nasa footbridge kagabi? Baliwalang tanong pa rin ni Marife. At saka, sino yung mga nambugbog sa'yo? Hindi ito sumagot at muling isinuot ang shades. Hindi na siya pinansin. Narinig niya ang pagtawa ng driver na si Eric.
Ako na lang po ang sasagot, Ma'am Marife. Doon sa footbridge kasi na yun ang lugar kung saan sila laging tumatambay ni Ma'am Siri nung magjowa pa lang sila. Hanggang sa maging mag-asawa sila. Birthday kahapon ni Ma'am Sirin kaya siya nagpunta ron mag-isa. Kaso may hindi magandang nangyari. Kaya nabugbog siya ng mga lalaki ron kagabi. Patango-tangong sabi niya na lang. Deserve namang mabugbog ni Sir Wayne, Ma'am. Tumatawang sabi ni Eric. Pinanlakihan niya ito ng mga mata. Nagtataka dahil tila wala itong pakialam na naririnig ito ni Wayne. Anong deserve ka riyan? Naririnig ka ng boss mo? Saway niya rito. Nang tingnan niya si Wayne ay panay buntong hininga lamang ito habang nakatingin sa katabing bintana. Totoo naman po eh. Deserve niyang mabugbog kahapon kasi bago mangyari yun, nilumpo niya yung isang kapatid ng mga lalaki ng bugbog sa kanya. Ang dahilan? Sinubukan siyang pagtripan ng mga yun habang tumatambay si Sir Wayne dun sa footbridge. Natatawang kwento ni Eric na ikinagulat niya. Totoo? Gulat niyang tanong dito sabay tingin kay Wayne na tila nakatulog na. Gusto niya itong usisain, kaya lang ay natatakot na siya dahil sa narinig na kwento ni Eric. Mabilis magalit ang lalaki at nasampulan siya nito kanina. May anger issue yan si Sir Wayne, pero mabait naman yan. Lalo na siguro kung buhay pa si Ma'am Sirin. Dagdag pa ni Eric na ikinakunot ng kanyang noo. Bakit? Anong nangyari sa kanya? Sasagot sana si Eric pero biglang sumabat si Wayne. Just focus on the road, Eric. I don't want to hear you talking about her. Seryosong sambit ni Wayne. Opo Sir Wayne, pasensya na po. Sagot na lang ni Eric at nanahimik na. Hindi na rin umimik pa si Marife dahil natatakot siya na baka magalit si Wayne. Maya-maya ay pumasok sila sa isang orphanage na may pangalang Heaven's Orphanage. Marahil ay ito ang tinutukoy ni Wayne kanina na pupuntahan nila. Gustuhin man niyang magtanong kung sino ang sadya nito roon ay nanahimik na lamang siya. Sumunod ka sa akin. Sambit ni Wayne bago ito bumaba ng kotse. Bumaba rin ng kotse ang driver nito at binuksan ang bandang likuran ng kotse upang ilabas ang balloons na may iba't ibang kulay. Sa kabilang kamay ay hawak nito ang isang malaking kahon na ang hula niya ay cake ang laman. Kaagad sumunod si Marife sa dalawa habang ang mga mata ay namamangha sa welcoming ambience ng lugar. Binati ng mga babaeng staff at volunteer si Wayne at ang iba sa mga ito ay halatang kinikilig pa sa presensya ng lalaki. Hindi na malaya ni Marife ang pagpasok nila sa malawak na dining hall kung saan maraming mga bata ang naroroon at kumakain ng mga pagkain galing sa isang sikat na fast food chain. May nagsasalita sa harap na babaeng MC habang katabi nito ang isang matangkad at parang model na babae. Nang makita nito si Wayne ay lumiwanag ang mukha nito at kaagad na naglakad palapit sa direksyon nila. Wayne, I knew you would come. Umangat ang mga braso ng babae upang yakapin si Wayne, ngunit umatras lamang ang lalaki. What are you doing here, Carol? Para i-celebrate ang birthday ni Kyle. At para maging masaya siya lalo, nagpahanda ako ng masarap na pagkain sa mga batang kasama niya. Good thing you brought a cake for him. Tila kinikilig na sambit nito. You don't have to do this. Gusto ni Kyle na simple lang ang birthday niya. But look at him. He's enjoying the party. Itinuro nito ang isang batang lalaki na nasa edad 10. Nakasuot ito ng pulang damit at may nakapatong na party hat sa ulo nito habang masayang kumakain ng spaghetti. Narinig ni Marife ang pagbuntong hininga ni Wayne bago nito hinatak ang babae palayo upang kausapin to. Pinanood ni Marife ang pagkunot ng noo ni Wayne habang kausap ang babae, ngunit nawala yun nang lumapit ang batang si Kyle. Nakangiti ang bata kay Wayne at sinuklian yon ng matamis na ngiti ng huli. Nagtataka ka siguro kung sino si Kyle sa buhay ni Sir Wayne. Untag ni Eric sa tabi niya. Naibaba na nito ang cake sa malaking mesa na nasa gitna at naayos na rin ang mga balloons na pinagkaguluhan ng mga bata. Galing mo naman manghula, Eric. Sarkastikong tugon ni Marife habang ang mga mata ay nasa direksyon ni Wayne. Si Kyle yung batang gustong ampunin ni Sir Wayne at Ma'am Sirin 5 years ago. Kwento ni Eric. Bakit hindi pa rin siya inaampun ng amo mo hanggang ngayon? Namatay si Ma'am Sirin sa car accident 5 years ago. Halos masiraan ng ulo sa Sir Wayne noon. Kalahati ng buhay niya ang nawala. At paano niya pa mabibigyan ng atensyon at pagmamahal si Kyle kung siya mismo ay hindi buo? Kaya nagdesisyon siya na hindi na lang ampunin si Kyle. Natahimik si Marife nang makaramdam ng kakaibang kirot sa kanyang puso nang marinig ang kwento ni Eric.
Hindi niya alam na may malalim palang sugat sa puso ang isang katulad ni Wayne. 5 taon na palang patay ang asawa nito pero tila nagluluksa pa rin ito. Nagtataka ka rin siguro kung sino yung magandang babaeng kasama niya, no? Muling untag ni Eric na nagpairap sa kanya. Wala akong pakialam sa babaeng yun. Mukhang maarte. Huwag kang mag-alala, wala rin paki si Sir doon. Magkaklase lang si Ma'am Carol at Sir Wayne nung college sila. Nahalata mo naman siguro na may gusto siya kay Sir Wayne, di ba? Pero never nagkaroon ng interes ang boss ko sa iba. Alam mo kung bakit? Bata pa lang siya kay Ma'am Serena umiikot ang mundo niya. Alam mo ba na magkasamang lumaki si Sir Wayne at Ma'am Serena dito sa ampunan na to? Pareho silang ulila sa mga magulang. Kaso nung naampon si Sir Wayne ni Sir David Enriquez noong 10 taon pa lang siya, nagkahiwalay sila. Tapos, anong nangyari? Tanong niya pa rito. Tila nagiging interesado na siya sa kwento ni Wayne. Siyempre, palaging dinadalaw ni Sir Wayne dito si Ma'am Serene habang wala pang umaampon sa kanya. Hanggang sa lumaki na sila at naging magkarelasyon. Tapos nagpakasal. Hanggang sa mamatay si Sir David Enriquez at si Sir Wayne ang pumalit na CEO ng Enriquez Realty. Parte si Ma'am Serene ng mga magaganda at pangit na pangyayari sa buhay ni Sir. Kaya gumuho talaga ang mundo niya nang nawala si Ma'am. Kawawa naman pala si Sir, no? Napapabuntong hininga na sambit ni Marife. Ngayon ay naiintindihan na niya kung bakit ganoon umiyak si Wayne noong nasa footbridge to. Teka pala, Eric. Ano meron sa footbridge ng Santa Rosa? Bakit dun siya nakatambay kagabi? Saka kung mayaman si Sir, bakit footbridge ang naging favorite ang bayan nila ng wife niya noon? Kasi nga birthday ni Ma'am Serene kahapon. Tapos dun yung tagpuan nila dati kapag nagkikita sila. Doon din sila madalas maglaro noong nakatira pa sila pareho sa ampunan at tumatakas. Malapit sa puso niya ang footbridge na yun. Kaya nung may nang trip sa kanya, ayun, uminit ang ulo niya. Umira lang temper niya na tanging si Ma'am Serene lamang ang nagpapakalma. Kaya kahit pinipilit mo siyang paalisin doon kagabi, hindi talaga siya aalis hanggat hindi pa nagpapalit ang petsa. So, naroon ka pala kagabi? Oo, pero nasa parking lot lang ako. Ayaw niyang magpasama sa akin. Saka kayang-kaya naman na niya mga nambugbog sa kanya. Kaya raw. Kaya naman pala hindi na makatayo sa bugbog. Pero nasa dugo pa talaga niya yung pagiging mainitin ng ulo. Di natin masabi, pero pangita naman, di ba? Nilumpo niya yung nang trip sa kanya kaya siya binalikan ng 2 kapatid nung binugbog niya. Hindi lang siya mabilis magalit. Nagiging violente rin siya. Nagkataon lang na lasing na siya nung binalikan siya ng 2 kaya hindi na siya nakalaban pa. Nakakatakot naman pala siya. Nakangiwing sambit niya. Natigil sila sa pagkakwentuhan nang marinig ang pagsigaw ni Wayne at tiningnan nila ang eksena sa direksyon ng lalaki. Natapunan ka ng bata ng drinks, and then what? May karapatan ka nang saktan siya? Mariing sigaw ni Wayne kay Carol na ngayon ay maarting pinupunasan ang nabasa nitong maikling skirt. Nasa likod naman ni Wayne ang batang si Kyle habang umiiyak to. This skirt is expensive, Wayne. Pinagawa ko pa to tapos dudumihan lang ng isang batang... Isang batang ano, ha? Sige, ituloy mo yung sasabihin mo. Galit na sigaw ni Wayne. Napahakbang palapit si Marife dahil kitang-kita niya ang matinding galit sa mukha ni Wayne na tila mananakit na ito anumang oras. Ano? Bakit hindi mo ituloy kung ano yung sasabihin mo, Carol? Minamaliit mo ang batang katulad niya na ulila at lumaki sa lansangan, ha? Eh ako, ulila rin ako, di ba? Dito ako lumaki. Itong lugar na to ang bumuhay at nagbihi sa akin. Kaya anong karapatan mo na maliitin ng mga batang katulad ni Kyle na hindi nagkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng buong pamilya? Wala akong pinagkaiba sa kanila. Kaya bakit hindi mo rin ako maliitin, ha? Galit na sigaw pa rin ni Wayne kay Carol. Hindi nakasagot ang babae at napayuko na lamang. Ngunit tila ayaw paawat ni Wayne. Dinuro pa ang babaeng napahiya. I want you out of my sight, Carol. Wag mo na rin sasaktan ulit si Kyle dahil sinasabi ko sa'yo. Wayne, tawag ni Marife sa lalaki. What? Baling nito sa kanya. Nag-aalab ang mga mata nito sa galit. Tama na yan. Nadala lang siguro siya ng emosyon pero wag mo siyang sigawan. Nakikita ka ng mga bata. Malumanay niyang sambit. Ang akala niya isisigawan din siya ni Wayne. Pero laking gulat niya nang makita kung paano lumambot ang ekspresyon ng mukha nito habang nakatitig ng maigi sa mga mata niya. Paulit-ulit pa itong napalunok habang nangingilid ang luha sa mga mata. And who the hell are you? Sikmat sa kanya ni Carol.
Biglang tila binaliwala ang pamamahiya dito ni Wayne. Ako? Napaturo si Marife sa kanyang sarili. Yes, you. Bakit ka nakikialam? Personal assistant ako ni Sir. At excuse me, pinagtanggol nga kita eh. Sikmat niya pabalik. Hindi makapaniwalang napatingin to kay Wayne. Wayne, ang sabi mo sa akin kanina personal assistant mo lang siya. Pero bakit iba ang pakiramdam ko? Ano bang ginagawa mo? Kaboses niya si Serene kaya mo siya kinuha, di ba? God, Wayne, kailan mo ba matatanggap na wala na ang asawa mo? Keep her name out of your filthy mouth, Carol. Umalis ka na habang nakakapagpigil pa ako. Kalmado ngunit may diing pagbabanta ni Wayne dito. Don't change the topic here, Wayne. Bakit? Hindi ba alam ng babae niya na hindi mo naman talaga kailangan ng personal assistant? Nakinuha mo lang siya dahil nakikita mo sa kanya si Serene? Look at her. Her eyes and her voice reminds you of her, right? Kung hindi nga lang maganda yung babae niyan, iisipin ko na talaga na siya si Serene because they have the same eyes. Kaso hindi. Paano namang magiging siya si Serene? Ang pangit-pangit ng asawa mo. Naewan ko ba kung paano mo minahal ng sobra? Dumilim ang mukha ni Wayne dahil sa huling sinabi ng babae. Kitang-kita ang pagtatagis ng mga bagang nito. How dare you insult my wife in front of me? Gigil na sambit ng lalaki na tila mananakit na anumang oras base sa pagkakakuyom ng mga kamao nito. Kinakabahan man, humakbang si Marife palapit kay Wayne at hinawakan to sa braso. Kalma lang, sir. Bulong niya rito, pero tiningnan lang siya nito. Bakit, Wayne? Totoo naman, di ba? Wala pa sa kalingkingan ng itsura ko yung itsura ng babaeng yon. Pero siya pa rin ang pinili mo at pinakasalan mo noon. Alam mo kung bakit, Carol? Walang-wala ka sa kalingkingan niya. Kahit patay na siya at ikaw na lang ang natitira sa mundo, hinding-hindi kita papatulan dahil dyan sa ugali mo. Kung hindi pa malinaw sa'yo, I don't wanna see your face anymore. Ever again. Get lost. Tumalikod na si Wayne habang hila-hila ang umiiyak pa rin na si Kyle. Susundan sana ito ni Marife ngunit pinigilan siya ni Eric. Hayaan mo muna silang makapag-usap, Marife. Pero oo nga, kapareho mo ng mga mata si Ma'am Serene. Kaboses mo rin siya. Ngayon ko lang napansin at naalala. Kahit papano matalino rin si Carol. Natandaan pa rin niya ang boses ng karibal niya. Hindi makapaniwalang sambit nito habang nakatitig ng mariin sa kanyang muka. Dahil sa inis ay itinulak ni Marife ang mukha nito bago ito nilampasan. Sinundan niya si Wayne hanggang sa makarating ang mga ito sa maliit na playground. Hinayaan niyang mag-usap ang dalawa sa swing habang nakatayo lamang siya sa gilid ng slide. Kitang-kita niya sa mga mata ni Wayne ang pagmamalasakit sa batang Kyle habang sinusubukang patahanin to. Maya-maya pa ay nakangiti na ang bata at ginulo ni Wayne ang buhok nito. Hindi na malaya ni Marife na nakangiti na pala siya habang pinapanood ang dalawa. Nagulat pa siya nang lumingon sa direksyon niya si Wayne at naging seryoso ang mukha nito. Tumayo ito mula sa pagkakaupo sa swing at nagpaalam kay Kyle bago ito naglakad papalapit sa kinatatayuan niya. What? Kakausapin mo ba ako tungkol sa sinabi ni Carol? Malumanay nitong tanong. Hindi tulad kanina ay puno ng kapayapaan ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Totoo ba yon? Nakikita mo sa akin yung asawa mo kaya mo ko kinuha bilang personal assistant? Maingat niyang usisa. Bumuntong hininga ito bago sumagot. Partly yes. Pero totoong gusto kitang tulungan na makahanap ng trabaho dahil tinulungan mo ako kagabi. But I'll admit it anyway. Last night, you hummed a familiar song while I was breaking down. She used to sing it to me. Hindi rin nakatulong na pareho kayo ng speaking voice. Hindi rin ako makapaniwala na katulad ni Serene ay mapapakalma ako ng boses mo kagabi. Kinagat ni Marife ang kanyang ibabang labi at saka napatango. Naiintindihan ko na, pero sana aware ka na hindi ka makakausad sa ginagawa mo. Hindi ako ang asawa mo, Wayne. May mga tao talaga na magkakapareho ng boses o ng mga mata. Saka sa tingin mo ba matutuwa ang misis mo na palagi kang ganyan? I don't care. I just want to feel her presence near me. Kahit hindi totoong siya. Kahit kaboses niya lang. O kahit kamukha lang ng mga mata niya. I'm okay with that. Kapag hindi ko ginawa to, masisiraan ako ng ulo. I just miss her so damn much. Basag ang tinig na sambit nito. Nanikip ang dibdib ni Marife habang pinapakinggan ang mga sinasabi nito.
Hindi niya maipaliwanag kung bakit ganoon ang epekto sa kanya habang nakikita niyang nasasaktan ang lalaking kaharap. Gayong kakakilala niya palang dito. Pero maiintindihan kita kung aayaw ka nang magtrabaho sa akin dahil sa nalaman mo. I'm sorry kung hindi ko sinabi sa'yo ang totoong dahilan. You're free to back out, Marife. Sorry sa abala. Malungkot na saad nito. Matagal na hindi nakapagsalita si Marife. Sa totoo lang ay wala naman dapat siyang pakialam kung ginagamit lamang siya ni Wayne. Ang habol niya lang naman talaga ay pera at trabaho upang matulungan ang kanyang ina. At isa pa, tila nais ng puso niya na protektahan at iayos ang ugali ng lalaking nasa harapan niya ngayon. Hindi niya alam kung bakit pero wala na siyang pakialam doon. Hindi ako magbaback out. Sambit niya maya-maya. Really? Lumiwanag ang mukha nito. Oo, sayang ang 50K no? Kahit yata magtatlong trabaho ako, hindi ko yung kikitain sa isang buwan. Natawa si Wayne ng kaunti dahil sa sinabi niya. Natapos ang araw na yon na wala man lang siyang ginawa kundi ang makipaglaro kay Kyle sa playground. Naging close niya kaagad ng mabait na bata. Naging busy kasi si Wayne nang tumawag ng sekretary nito, kaya siya nang umasikaso kay Kyle. Nang makabalik si Marife sa kanilang bahay, ay inusisa kaagad siya ng kanyang ina tungkol sa bago niyang trabaho. Sinabi naman niya ang katotohanan sa ina. Binalaan pa siya nito na huwag siyang masyadong magtiwala kay Wayne dahil hindi pa niya ito masyadong kilala. Siyempre, alam niya naman yun, pero iba talaga nararamdaman niyang familiarity sa lalaki. Komportable siya rito at tila alam na niya ang mga ayaw nito at mga gusto. Weird pero parang kabisado na agad niya ito. Mabait naman po si Sir Wayne, Nay. Saka malaki ang sahod ko. Sayang naman po. O sige, bahala ka anak. Basta ang payo ko lang sa'yo, huwag kang mahuhulog sa bagong amo mo na yon. Nakita ko kaya siya nung ihatid ka niya rito kanina. Ang gwapo ng batang yon. Mapang-asar na wika ng kanyang ina. Nako, ayaw ka ng stress sa buhay, Nay. At kung mahuhulog man po ako, hindi na dun sa lalaking hindi makapag-move on sa asawang patay na. Mahirap pong karibal ang patay. Pero malay mo, makapag-move on siya dahil sa'yo, anak. Nanay naman, akala ko ba ayaw niyo muna ako magka-boyfriend? Bakit parang binubugaw niyo ako? Tumawa ang kanyang ina. Kasi naman anak, bagay kayo. Gwapo yun at maganda ka. Saka sabi mo nga, napapakalma mo siya. Malay mo, ikaw ang makagamot sa temper niya. Hindi ba sabi mo, 30 years old pa lang yung amo mo? Hindi kayo nagkakalayo ng edad. Matalino rin yun kahit hindi ko pa nakakausap. Hindi naman ipapamana sa kanya yung kumpanya kung hindi eh. Hindi ba sabi mo, ampun lang yun? Opo, 5 taon na raw kasing byudo noon si Sir David Enriquez at hindi nagkaanak kaya inampon si Sir Wayne. Alam niyo sa totoo lang, kahit ganun si Sir Nay, naaawa ako sa kanya. Sobrang hirap siguro mawala ng mahal sa buhay. Ng asawa, yung kalahati ng buhay mo yung nawala. Hindi ko ma-imagine. Ang kirot sa dibdib. Ganoon talaga ang buhay. Pwera biro anak. Ingatan mo ang puso mo ha. Minsan lang yan tumibok pero pumili ka ng nararapat. Nakangiting payo ng kanyang ina. Opo naman Nay, strong po yata to. Saka gwapo lang si Sir pero hindi ko po type. Nagtawanan silang mag-ina. Sa mga sumunod na araw at linggo ay sumunod lang si Marife nang sumunod kay Wayne kahit saan ito magpunta. Binibigay niya ang mga gusto nito at utos, lalo na kapag nasa Enriquez Realty sila. Imbis na ang sekretarya nito ang magtimpla ng kape, ay siya ang nagtitimpla para rito. Nagulat pa siya kasi nahulaan niya na hindi ito naglalagay ng sugar sa kape at pure black coffee lamang. Kapag wala namang inuutos sa kanya ang boss niya ay nasa lounge lang siya at naglalaro ng game sa cellphone. Isang araw ay napadaan si Marife sa meeting room ni Wayne. Nakita niya itong bored na bored habang nakikinig sa sinasabi ng head ng finance department. Sobrang seryoso ng mukha nito kaya kinawayan niya ito hanggang sa mapansin siya nito. Napatingin to sa labas ng glass wall. Ngumiti siya rito at pinisilang kanyang magkabilang pisngi upang iparating sa lalaki na ngumiti ito. Napasuntok siya sa hangin nang makitang natawa ito sa ginawa niya at napailing pa. Maraming beses na nangyari na nagawa niyang mapangiti si Wayne. Kadalasan pa nga ay napapakalma niya rin ang pagiging mainitin ng ulo nito. Kaya pasalamat ng mga staff nito
sa tuwing nahaharang niya ang napipintong pagsusungit nito sa mga tauhan. Isang araw, narinig na naman ni Marife ang pagsigaw ni Wayne mula sa loob ng opisina habang kausap nito ang sekretarya nito. I don't pay you to make excuses, Lizelle. I pay you to anticipate and prevent problems like this. Don't you dare cry in front of me. Napahawak sa dibdib si Marife nang makita ang paglabas ni Lizelle mula sa loob ng opisina habang humahagulgol sa pag-iyak. O bakit? Anong nangyari? Tanong niya kay Lizelle. Ngunit hindi siya nito sinagot. Nagmamadali siyang nilampasan. Napabuntong hininga na lang siya at nagdesisyong pumasok sa loob ng opisina ni Wayne upang kausapin to. Naabutan niya itong nakatalikod habang nakapamaywang. Tila nagpapakalma. Sir Wayne? Tawag niya rito. What? Ano? You're gonna lecture me again about my temper? Kunot noong tugon nito nang lumingon sa kanya. Alam ko naman na mahirap kontrolin ng galit. Pero wag mo namang araw-arawin na sigawan si Lizelle. Tao din yun. Baka mamaya magulit ka na lang na nag-resign na yun. Sige ka, ikaw rin naman ang mahihirapan kapag nawala ang isang katulad niya. Ang tiyaga niya kaya sa'yo. Kung ako yun, baka what? Nagbabanta nitong tanong habang nakahalukip-kip at nakataas ang parehong kilay. Pero syempre, isa siyang dakilang babae na matapang ang loob at itinuloy niya pa rin ang nais sabihin. Baka hindi lang ako mag-resign. Baka masakal pa kita sa sobrang inis ko sa'yo. Pangiinis niya rito. Pumeke naman ito ng tawa dahil sa sinabi niya. That's funny. Wag mo nga akong kontrahin tuwing pinupan ako yung temper mo. Kaya mo nga ako kinuha personal assistant mo para makastigo kita tuwing umiiral yung init ng ulo mo, di ba? Isang buwan na akong lagi nakasunod sa'yo kaya dapat masanay ka na. Sa loob ng isang buwan niyang pagtatrabaho kay Wayne ay walang araw na hindi uminit ang ulo nito at naiinis siya rito. Pero ayos lang yun sa kanya dahil nabayaran niya naman ang natitirang utang ng kanyang ina sa lending nang ibigay na sa kanya ni Wayne ang unang sahod niya sa buwan na yon. Yeah, I know. But I must admit that it's annoying. Pag-amin nito. Annoying ako. Pero kung sisirin siguro ang sumasaway sa'yo, baka halikan mo pa siya sa tuwing sinasaway ka. Nagsisi siya kaagad nang maggitin ang yumao nitong asawa. Nakita niya kasi ang pagdilim ng mukha nito. Akala niya ibubulyawan siya nito, ngunit bumuntong hininga lamang ang lalaki at umiwas ng tingin. Fine. Hindi na ako maiinis sa'yo tuwing sasawayin mo ako. Just don't look at me that way. Bakit? Paano ba kita tinitingnan? Lumapit siya rito upang asarin to, at mukha namang epektibo yon dahil napalunok ang lalaki at napaatras pa. Never mind. Lumabas ka na nga. This is my office. Hindi pa kita kailangan kaya doon ka sa pwesto mo. Pinaikot niya ang kanyang mga mata. Okay, wala namang umaangkin dito sa office mo. Stop rolling your eyes at me, Miss Manansala. Ikaw kasi ayaw mo man lang makapaglibot ako rito sa opisina mo. Bored na kaya ako sa labas araw-araw. Pero sige, lalabas na ako. Mukhang suyang-suya ka na sa pagmumukha ko Pagtataray niya rito bago ito tinalikuran, ngunit muli itong nagsalita. Come with me to my house then. Kakailanganin ko ang calming powers mo. Napalingon siya rito habang kunot ang noo. Bakit? Anong meron? You'll know why. Nakaramdam ng kaba si Marife dahil first time niyang makakapunta sa bahay ni Wayne. Sa isang buwan niya kasing pagtatrabaho rito, ay palagi lamang siyang nakasunod sa lalaki sa loob ng Enriquez Royalty Building. At minsan naman ay nasa restaurant o sa mga venues ng business-related lamang. Tuwing papatak ang alas 5 ng hapon ay pinapauwi na siya nito. Pero buti na lamang at nalaman niya kaagad ang rason kung bakit kailangan niyang sumama kay Wayne sa bahay nito. Nang dumating silang dalawa sa isang simple ngunit napakagandang bahay. Maliit lang siya pero maganda. Akala ko sobrang laki na bahay mo, sir. Namamanghang sambit ni Marife habang papasok sila sa loob ng bahay nito. Serene wanted a simple house after we got married, so I kept my promise. Sasagot sana siya rito, ngunit biglang may nagsalita mula sa puno ng hagdan. Wayne, anak! Isang babaeng sopistikada na nasa 50s na ang nakita niyang bumababa ng hagdan habang nakaangat ang mga kamay upang salubungin ng yakap si Wayne. Ngunit imbes na salubungin ang yakap nito, ay hindi man lamang gumalaw ang lalaki. What are you doing here? Malamig na tanong nito sa babae.
Nagtataka man si Marife kung totoong ina ba talaga ni Wayne ang babae o kung bakit ganoon ito makitungo, ay nanahimik na lamang siya sa gilid habang pinapanood ang dalawa. Anak naman, sinabi ko na sa'yo na ayaw ko nang tumira dun sa kondo. Masyadong malungkot doon kaya mas gusto kong narito ako kasama ka. Tila nagtatampong sambit nito. Bakit? Wala na ba kayo ng boyfriend nyo kaya nandito na naman kayo? Saka hindi ba sinabi ko sa inyo na huwag kayong pupunta rito? Sumeryoso ang mukha ng babae at napalitan ng galit ang mga mata. Bakit ba ganyan mo ako tratuhin, Wayne anak? Akala mo ba hindi ko napapansin na 5 taon mo na akong iniiwasan magmula nang mamatay si Serene? Ayan na naman kayo, ma. Dinadamay mo na naman si Serene. Let her rest in peace. Kahit ngayong patay na siya, palagi niyo pa rin siyang pinag-iinitan. At bakit hindi? Siya ang dahilan kung bakit malayo ang loob mo sa akin. Kahit noong sinabi ko na wag mo siyang pakasalan ay mas pinili mo pa rin siya kaysa sa akin, na sarili mong ina. Ina mo ko, Wayne. Dugo at laman mo ko. Yeah, right. Totoo naman yun, ma. You are my biological mother. Ikaw ang nagluwal sa akin sa mundo. Pero ikaw din ang nang-iwan sa akin at kay Papa noong nabubuhay pa siya para sumama ka sa ibang lalaki. Tama ako, di ba? Tapos nang mamatay si Papa sa sakit sa puso, hindi mo ko kinuha kahit alam mong wala na akong pupuntahan. 5 taon pa lang ako nun, ma. Pero anong ginawa mo? Imbes na kunin mo ko, dinala mo ko sa ampunan kasi ang sabi mo, hindi tanggap ng bago mong boyfriend na may anak ka na. Tapos ngayon sasabihin mong ina kita? Anak naman, hanggang ngayon ba hindi mo pa rin ako napapatawad dyan? Kinaya ko naman yun. Pinakisamahan kita mula nang bigla ka na lamang sumulpot ulit sa bahay ko. Naibaon ko na nga sa limot yung ginawa niyong pag-abandon na sa akin eh. Sa totoo lang, nagpapasalamat pa ako kasi dinala mo ako sa Havens Orphanage at doon ko nakilala si Daddy at si Serene. Si Serene na bumuo sa buhay ko. Kaya lang, bakit bumalik ka pa nung ampunin ako ni Daddy David? Biglang gusto mo nang bumawi sa akin. Bakit? Dahil mayaman na ako? Ganong klasik ang babae, di ba? Kumakabit ka kung saan ka magkakapera. Kilalang kilala kita, ma. Hindi naman sa ganun, anak. Bakit naman ganyan ang sinasabi mo? Huwag ka nang magmaang-maangan pa, ma. Pero kahit alam kong pera lang ang habol niyo sa akin, kaya kayo bumalik sa buhay ko. Tinanggap pa rin kita noon. Bakit? Kasi yun ang sinabi ni Serene sa akin. Siya ang nagsabi sa akin na patawarin na kita. Siya lang naman ang magbibigay ng direksyon sa buhay ko eh. Napahawak na lang si Marife sa kanyang dibdib habang pinapakinggan ang paglabas ng mga sama ng loob ni Wayne sa ina nito. Hindi niya akalain na ganoon kabigat ang pinagdaanan nito. Tila nadudurog ang kanyang puso sa nakikita niya. Humingi na nga ako ng tawad, di ba? Ako ba ang sinisisi mo sa pagkamatay ng babaeng yon? Naiiyak na tanong ng matanda. Nakalimutan niyo na ba, ma? Birthday party niyo noon, tapos lasing kayo. Pumunta kayo sa gitna at pinahiya niyo siya sa harap ng mga tao. Nilait niyo ang mukha niya, ang buong pagkatao niya, ma. Hindi ko kasalanan na nag-inarte siya nung gabing yon at umalis siya. Talaga ba? 1 buwan siyang lumayo, ma. Sobra siyang nasaktan sa ginawa mong pamamahiya sa kanya. 1 buwan ang nasayang naming dalawa dahil sa'yo. Tapos nang babalik na sana siya sa akin na aksidente siya sa kotseng sinasakyan niya. Hindi na kami nagkaroon ng pagkakataon na magkasama dahil sa ginawa mo. At dahil doon, hindi na kita mapapatawad pa. Pinakikisamahan na lang kita dahil ikaw ang nagbigay ng buhay sa akin. Pero sa loob ko, kinamumuhian kita, ma. Sana hindi na lang ikaw ang naging ina ko. Napasinghap si Marife at natutop ang sariling bibig nang makitang sinampal si Wayne ng ina nito. How dare you? Nanay mo pa rin ako kahit anong mangyari, kaya respetuhin mo ko. Asawa mo lang ang babaeng yun pero ako ang ina mo. And that woman is my everything. Puno ng galit na sigaw ni Wayne sa ina. Everything? Ano bang pinakain sa'yo ng pangit na babaeng yun at hanggang ngayon ay baliw na baliw ka pa rin sa kanya? Sigurado ako na hindi dahil sa itsura niya kaya ka patay na patay sa Serena yon. Patay na siya pero pinipeste niya pa rin ang buhay ko. Huwag kang tanga. Mag-move on ka na. Napasigaw sa gulat si Marife nang dinampot ni Wayne ng isang mamahaling vase sa gilid at hinagis yun ng malakas sa sahig, sa mismong harapan ng ina nito. And you have some nerve to face shame my wife? Here, in our house? In front of me? How could you? Wayne, tawag ni Marife dito. Napagtanto kaagad ni Marife na naputol na ang pasensya ni Wayne sa ina at mananakit na ito anumang oras. Kaya naman nilapitan niya ito kaagad at hinawakan sa braso. Naramdaman niya kaagad ang panginginig nito sa sobrang galit.
Ang kamao nito ay mariing nakakuyong. Wayne, tumingin ka sa akin. Nanay mo pa rin ang kausap mo. Huminahon ka, please. Pakiusap niya rito. Ngunit nakatutok lamang ang madilim nitong mga mata sa ina nitong umiiyak na ngayon sa takot. Muli niyang tinawag ang pangalan ni Wayne at hinawakan ng pisngi nito upang mabaling sa kanya ang atensyon nito. Hindi naman siya nabigo. Nakita niya kung paano naglaho ang galit sa mga mata nito at napalitan ng kakaibang emosyon na hindi niya mapangalanan habang nakatuon ang mga yun sa kanya. Hoy babae, sino ka ba? Bakit hinahawakan mo ang anak ko ng ganyan? Babae ka ba niya, ha? Galit na tanong ng ina ni Wayne sa kanya. Nakuha pang mag-isip ng masama kahit galit na ang anak nito rito. Nang hindi niya ito sagutin ay hinatak ng mariin ng matanda ang kanyang braso upang iharap siya rito. Kinakausap kitang babae ka. Sino ka ba kasi? Ngunit nabura ang katapangan sa mukha nito nang matitigan ng maigi ang kanyang mga mata. Nawalan ng kulay ang mukha nito at napaawang ang bibig bago siya dahan-dahang binitiwan. Ikaw? Hindi nakasagot si Marife dahil biglang nanakita ang kanyang ulo at napahawak siya roon. Tila may mga senaryong pilit na bumabalik sa kanyang utak. Nakarinig siya ng malabong sigawan sa loob ng kanyang isip. Mahihinang pag-iyak at ang tila tunog ng isang kotse na nawalan ng kontrol at bumangga. Natigil lamang yon nang maramdaman niya ang paghawak ni Wayne sa braso niya. Itinago siya nito sa likod upang harapin ang ina nito. Don't treat her the way you treated Serene. Hindi ko nahahayaang gawin mo kay Marife ang ginawa mo kay Serene. Kaya kung pwede lang, umalis na ho kayo habang kaya ko pang magpigil na saktan ka at igalang kahit papano. Sino ang babaeng yan, Wayne? Bakit kasama mo yan? Naguguluhang tanong ng ina nito. Wala na kayo ron. Dapat nga magpasalamat kayo sa kanya. Kung wala siya, baka wala na ako sa sarili ko ngayon. At nakalimutan ko ng ina ko pa rin kayo. Umalis ka na sabi. Nagulat si Marife nang hinawakan ni Wayne ang kanyang kamay at hinatak na siya paakyat sa taas ng bahay. Nang makarating sila sa taas ay inalis niya ang kamay niya mula sa pagkakahawak nito. What? Kunot na ang tanong ni Wayne, nagtataka sa inasal niya. Masakit ang ulo ko, sir. Kailangan ko magbanyo. Sambit niya rito habang nakahawak pa rin sa sariling ulo. Why? Are you okay? Do you want me to bring you to the hospital? Okay lang ako, Sir Wayne. Medyo nahilo lang. Konting pahinga lang siguro to. Excuse me. Paalam niya rito bago dire-diretsyong nagtungo sa kaliwang bahagi at tumigil sa isang pinto. Natigilan siya nang mapagtantong yun pala ang banyo, kahit hindi niya naman tinanong kay Wayne kung saang banda to. Naguguluhang napatingin siya kay Wayne na nakatanaw sa kanya habang puno ng pagtataka ang mukha sa ikinikilos niya. Napapalunok na umiwas si Marife ng tingin sa lalaki at binuksan na ang pintuan ng banyo. Pumasok siya roon at saka sinabunutan ang sarili habang nakapikit ng mariin. Pilit iniinda ang patuloy na pananakit ng kanyang ulo. Bakit ganito? Anong nangyayari sa akin? Bakit pamilyar ang katawan at isip ko sa bahay na to? Bakit may bumabalik sa mga alaala ko nang makita ko ang ina ni Wayne? Naiiyak niyang bulong sa kanyang sarili. Napatingin siya sa refleksyon niya sa malaking salamin, partikular sa kanyang wangis. Perpekto ang bawat parte niyon mula sa ilong, sa mga labi, at maging ang hugis ng kanyang muka. Tila hinulma ito upang maging perpekto. Sa sobrang perpekto niyon ay tila hindi na ito totoo. Nay, ano ba talaga nangyari sa akin? Naguguluhang tanong niya kahit nawala roon ang kanyang ina. Mula nang maaksidente si Marife 5 taon na ang nakakaraan, ay hindi na niya yun inungkat pa sa ina dahil damang-dama naman niya ang pag-aalaga nito sa kanya. Wala siyang maalala bago siya na-aksidente at hindi na niya sinubukan pang makaalala dahil nakatanim na sa kanyang isipan na ang ina na lang niya ang kanyang pamilya dahil yun ang sinabi ng ina. Maging ang mga kapitbahay nila ay alam na mag-ina sila, kaya paano ngayon ay parang naguguluhan siya. Ngunit nararamdaman ng kanyang puso na maraming bagay siyang nakalimutan, na hindi simpleng aksidente lamang ang nangyari sa kanya noon. Pero bakit ngayon lang niya ginustong maalala ang lahat? Kailangan ko makausap si nanay. Nakarinig siya ng katok mula sa labas ng pinto kaya napatingin siya roon. Marife, are you okay? Answer me please. Pakiusap ni Wayne. Bumuntong hininga si Marife at inayos ang kanyang sarili bago pinagbuksan ng pinto si Wayne. Nagulat pa ito nang makita ang pamumula ng kanyang mga mata. Did you cry? What's wrong? May bahid ng pag-aalalang tanong nito sa kanya. Ayos lang ako. Kailangan ko nang umuwi, sir. Masama ang pakiramdam ko.
Sagot niya rito na hindi makatingin ng diretsyo. Naglakad na siya upang iwasan ito, ngunit napatingin siya sa isang pinto na may kakaibang itsura. High-tech ang lock na yon at kailangan ng fingerprint upang mabuksan. Maya-maya ay narinig niyang nagsalita si Wayne sa kanyang likod. Napansin siguro nito ang pagtitig niya sa kwartong yon. That's Serene's room. I mean, nasa loob niya ng mga gamit niya. Itinago ko sa loob ang mga gamit niya at inayos. Pumapasok ako riyan tuwing namimiss ko siya. Tanging fingerprint ko lang at ang fingerprint niya nakaregister dyan. Nilingon niya ang lalaki upang sagutin ito. Hindi ko tinatanong. Pamimiloso po niya dito. Sanay na naman to sa kanya na palagi niyang pinipiloso po. Ang relasyon nila bilang mag-amo ay di gaya ng sa iba na formal. Malinaw yun kay Wayne at pumayag naman ito, kaya madalas ay nasasabi niya sa lalaki ang lahat ng pangit na napupunan niya rito. Marife, I'm sorry about my mother. Oo, siya ang biological mother ko at wala akong pakialam. Putol niya sa sinasabi nito. Kumunot ang noo nito at napabuntong hininga. What's wrong? Why are you being grumpy? Wala. Siguro naawa lang ako sa yumao mong asawa dahil hinayaan mong saktan siya ng nanay mo noon. Naramdaman ko kung gaano kasakit ang mapunta sa sitwasyon niya. Na alam niya namang ginawa niya ang lahat, pero hindi pa rin naging sapat yun para sa ibang tao. Kasi ang nakikita lang nila ay yung pisikal niyang katangian. Walang may gustong kilalanin ng pagkatao niya na higit pa sa pisikal. Lahat sila nilalait ang itsura niya. Bakit? Wala na bang karapatang mahalin ng gaya mong gwapo at mayaman ang gaya niya na may mabuting puso? Hindi niya alam kung paano at bakit niya nasasabi ang mga salitang yon, kahit na hindi pa niya nakikita ang itsura ng asawa ni Wayne. Pero tila ang mga yon ang naisabihin ng kanyang puso. What do you mean by that? God knows how much I love her, the way she is, Marife. Ako ang unang tumanggap sa kanya. Ang nagpalakas sa loob niya tuwing pakiramdam niya ay hindi siya maganda. Hindi niya alam kung gaano siya kaganda sa paningin ko. Kahit minsan, hindi ko pinaramdam sa kanya na may kulang sa kanya. Pinuno ko ang puso niya ng pagmamahal ko para hindi niya maramdaman na hindi siya gusto ng mga tao sa paligid ko. Mahal ko siya at kaya ko siyang ipagtanggol kahit kanino pa. Hindi nakapagsalita si Marife. Maging siya ay nabigla sa mga pinagsasabi niya rito. But maybe you're right. Hinayaan kong masaktan ng asawa ko. Minahal ko siya pero hindi naging sapat yun para maprotektahan ko siya mula sa sarili kong ina. Kaya nga may parte sa pagkatao ko na sinisisi ang sarili ko dahil sa nangyari sa kanya. She doesn't deserve all those sufferings. Kaya siguro hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapag-move on dahil sa guilt. Napabayaan ko kasi siya. Nangako ako sa kanya na poprotektahan ko siya. Pero wala akong nagawa. Muling nakaramdam si Marites ng kirot sa kanyang puso at hindi niya maintindihan kung bakit. Bumuntong hininga siya at nakipagtagisan ng tingin kay Wade. I'm sorry sa nasabi ko, sir. Wala akong karapatang sabihin yun dahil hindi ko naman alam ang totoong nangyari. Wala rin akong karapatan na manghimasok sa buhay mo. Kasi isa lang naman akong personal assistant na ang trabaho ay pakalmahin ng boss ko sa tuwing nagagalit siya. I'm sorry kung sumobra na ako sa pakikialam. Stop saying that, Marife. Hindi mo alam kung gaano mo napapagaan ang buhay ko mula nung kunin kita bilang personal assistant ko. Napagaan? Bakit? Dahil nakikita mo si Serene sa akin? Hindi ako si Serene, sir. Hindi ako anino ng isang taong patay na. Oo, magkaboses kami. Oo, pareho kami ng mga mata. At yun lang naman ang dahilan mo kung bakit mo ako kinuha, di ba? Kaya wag mong ipaparamdam sa akin na concern ka. Dahil kailangan mo lang naman ako tuwing nagagalit ka eh. Kapag kalmado ka at masaya, wala na akong silbi sa'yo. Pero okay lang naman. Ang mahalaga, pinapasweldo mo ko. I don't see anything wrong with worrying about you. Naguguluhan itong sambit. Wala kang masama. Pero nakakasawa rin na tuwing tinitingnan mo ko ay para akong ibang tao. Kahit hindi mo sabihin, alam ko na buhay si Serene sa puso mo dahil sa akin, sir. I swear, lalo kang hindi makakausad at lalo kang kakainin ng guilt mo kung siya pa rin ang nakikita mo sa ibang tao. Napalunok ito sa kanyang sinabi at hindi nakapagsalita. Iniwasan na ito ni Marife ng tingin at nilampasan na upang umalis na sa lugar na yon. Ngunit hinawakan siya nito sa braso upang pigilan sa pag-alis. Ano ba sa... Natigil siya sa pagsasalita nang makita kung paano siya nito tingnan. Ang mga mata nito ay puno ng pagmamahal at pangungulila habang nakatingin ng diretsyo sa kanyang mga mata. Pinigil niya ang kanyang hininga nang unti-unti itong yumuko sa kanyang muka. Hahalikan siya nito
At kahit gusto niya ang gagawin nito, ay kaagad siyang napaatras palayo sa lalaki. Ano bang ginagawa mo, Sir Wayne? Napahila mo sa muka ang lalaki at ilang ulit na napabuntong hininga bago siya muling tiningnan. Look, I'm sorry. I'm sorry kung nakikita ko sa'yo si Serene. I just can't help it. Hindi ko alam kung bakit. Ano pa bang magagawa ko? Parte yun ng trabaho ko. Ang bawasan ng presensya ko ang pangungulila mo sa kanya. Hindi ito sumagot kung kaya't naglakad na siya paalis. Gulong-gulo ang kanyang utak dahil sa mga senaryong pilit bumabalik sa kanyang alaala at maging sa nararamdaman niyang kakaiba para kay Wayne. Nasasaktan siya ngunit hindi niya alam kung saan dahil hindi pa bumabalik ng maayos ang kanyang mga alaala. Kaya naman, pag-uwi niya ay kinausap niya kaagad ang kanyang ina habang kumakain sila ng hapunan. Nay, pwede po bang maging honest kayo sa akin? Magalang na tanong niya rito. Napatigil ito sa pagsubo ng pagkain at tumitig sa kanya. Bakit anak? Ano bang itatanong mo? Mukhang sobrang seryoso mo ah. Kanina ko pa napapansin. Ang sabi niyo sa akin noon ay matagal akong nakomatose pagkatapos kong ma-hit and run ng isang motorsiklo. Kaya nawala ang alaala ko, hindi po ba? Napaseryoso ang kanyang ina nang sabihin niya yon. Naibaba nito ang hawak na kutsara at napaiwas ng tingin sa kanya. Hindi po ako nagtanong sa inyo ng marami noong magising ako. Kasi nagtiwala ako sa inyo nang sabihin niyo sa akin na kayo ang nanay ko. Kayo lang ang pamilya ko. Pagpapatuloy niya. Anak, bakit mo ba inuungkat yan? May hindi kayo sinasabi sa akin, di ba? Hindi ako na-hit and run. Malabo man sa alaala ko pero nasa loob ako ng kotse na nawala ng kontrol at bumangga sa nakaparadang truck. Nay, bakit kayo nagsinungaling? Anong gusto niyong pagtakpan para gawin niyo po yun? Biglang nangilid ang mga luha nito at napatingin sa kanya. Hindi ko akalain na darating pa pala ang araw na to, anak. Natatanungin mo ko tungkol sa bagay na yan. Ano po bang kailangan kong malaman? Sino po ba talaga ako? Kayo po ba talaga nanay ko? Bakit pakiramdam ko ay peke lahat ng pagkatao ko? Itong itsura ko, bakit ganito ang nararamdaman ko? Tumulo ang mga luha ng ginang at hinawakan ang kamay niyang nakapatong sa mesa. Ang totoo, hindi ako ang totoo mong ina, Marife anak. Ulilang lubos ka na at lumaki ka sa ampunan. Ikaw si Serene Jimenez, ang asawa ni Wayne Enriquez. Sa narinig ay umawang ang kanyang bibig at kaagad na bumuhos ang kanyang mga luha sa revelasyon ng ina. Hindi siya agad nakapagsalita. Pinangako ko sa sarili ko na kapag dumating ang araw na nagtanong ka na tungkol sa pagkatao mo, ay sasabihin ko sa iyo ang totoo, dahil yun ang tama. Masaya ako na buhay pa ako sa mga oras na ito para sabihin sa iyo ang katotohanan. Ano pong ibig niyong sabihin, Nay? Marife, anak. Oo, ikaw si Serene Jimenez, at hindi ako ang totoo mong ina. Isa lang akong nurse noon na nag-alaga sa iyo habang hindi ka pa nagigising mula sa aksidenteng kinasangkutan mo. Po? Bakit po ako na-aksidente? At bakit hindi niyo ako ibinalik kay Wayne kung ako nga ang asawa niya? At bakit hindi niya ako hinanap? Napakaraming tanong na tumatakbo sa kanyang isipan at tila sasabog ang kanyang utak sa revelasyon ng kinilalang ina. Siya si Serene, ang asawa ni Wayne. Si Wayne na palagi niyang kasama mula nang iligtas niya ito sa footbridge. Kaya pala pamilyar sa kanya kung paano ito pakalmahin at kung ano ang mga gusto nito kahit hindi niya ito tanungin. At kaya pala pamilyar siya sa bahay nito dahil yun ang totoong tahanan niya. Ngayon ay naiintindihan na niya kung bakit ganoon ang nararamdaman sa kanya ni Wayne. Kung bakit siya kailangan nito at kung bakit nakikita nito sa kanya si Serene dahil siya naman pala talaga yun. Naaksidente ka habang sakay ka ng kotse mo habang pabalik ka na sa asawa mong si Wayne anak. Nang dalhin ka ng mga taong concerned sa ospital, wala kang kahit anong ID dahil nakasama yun sa pagsabog ng kotse mo. Kaya nung may isang babaeng nagpunta sa ospital na nagtanong tungkol sa isang babaeng na aksidente sa Santa Rosa, itinuro ka agad kita. Ang buong akala ko ay pamilya mo siya. Pero nagulat ako dahil nahuli ko siyang may nilalagay na lason sa dextrose mo noon. Kinumpuranta ko siya, pero binantaan niya ako at pati na ang buhay mo. Kung ganun, may tao pong galit sa akin? Hindi ko rin alam, anak. Ang sabi niya, wag ko na raw hahanapin ng totoong pamilya mo. Dahil kapag pinilit ko, ay ako naman ang papatayin niya. Binayaran niya ako ng 50,000 piso para sa akin iutos ang pagtapos sa buhay mo. Tinanggap ko ang pera pero hindi para patayin ka,
kundi para akalain niya na sinunod ko ang utos niya. Ginamit ko ang perang ibinigay niya upang ipambayad sa ospital. Pero hindi naging sapat yun kaya nangutang ako ng malaki sa lending noon. Kaya tayo nagkautang-utang. Sino po ang nag-utos sa inyo na patayin ako, Nay? Wala akong maalala na may kaaway ako. Ang ina ni Wayne, anak. Hindi alam ng biyenan mo na hindi ko ginawa ang utos niya. Nag-resign agad ako sa pagiging nurse. Hindi ko kayang gawin yung utos niya. Ginawa ko lahat para hindi matrace ng kahit na sino ang background mo. Hindi rin kita inilayo dito sa Santa Rosa dahil naniniwala ako na dito ang buhay mo at balang araw ay babalik ang alaala mo. Nang magising ka at nakalabas ng ospital, lumipat ako ng paupahan kasama ka. Kinailangan ko magpanggap bilang ina mo para hindi mo naungkatin pa ang nakaraan. Sinabi ko sa'yo na na-hit and run ka kahit ang totoo ay sinubukan kang patayin ng binan mo. Pero nangako ako sa sarili ko noon na kapag dumating ang araw na to, kung magdududa ka na at kapag naramdaman mong may mali sa pagkatao mo, sasabihin ko sa'yo ang totoo. Naramdaman ko rin naman na mangyayari to dahil gumawa ang tadhana ng paraan para pagtagpuin kayong dalawa ni Wayne. Bakit ako gustong patayin ng ina ni Wayne, Nay? Wala akong maalala na atraso sa kanya. Hindi ko rin alam, anak. Ang binan mo lang ang makakasagot niyan. Kaya nung gabing hinatid ka ni Wayne dito, ay alam ko na siya ang asawa mo. Nag-iba man ang itsura mo, nagawa kong malaman ang buong pagkatao mo noon dahil nakita ko sa TV ang libing mo. Naalala ko pa na na-feature yun sa isang news magazine program. Naroon si Wayne Enriquez at pinuri ng mga tao ang walang hanggan niyang pagmamahal sa yumao niyang asawa na si Serene Jimenez. Naipakita rin ang mukha ng ina ni Wayne sa TV na umiiyak pa sa burol mo. Kaya naalala ko ang pagmumukha ng babaeng yun. Noong makita ko ang larawan ng dati mong mukha sa TV, batid ko na agad na ikaw yun. Nag-iba man ang ilong mo, ang hugis ng mukha mo at ang mga labi mo, pero hindi ang magagandang mga mata mo. Pero Nay, sana binalik niyo ako noon kay Wayne. Alam kong kailangan kitang ibalik noon sa asawa mo, pero ayokong masaktan ka ulit ng hayop na binan mo. Alam kong mali pero yun ang tingin kong tamang gawin noon. Ang gusto ko kapag bumalik ka sa mister mo ay handa ka ng harapin at labanan ng binan mo. At ngayong unti-unti nang bumabalik ang alaala mo at nararamdaman kong kaya mo nang lumaban. Sige, hahayaan na kitang gawin ang dapat. Nandito lang ako sa tabi mo, anak. Walang tigil sa pagbuhos ang mga luha ni Marife habang pinapakinggan ang mga revelasyon ng kinilala niyang ina. Gustuhin niya man na magalit dito ay hindi niya magawa, sapagkat tama naman ito sa naging desisyon nito na itago muna ang totoo sa kanya upang protektahan siya. Galit ka ba sa akin, anak? Patawarin mo sana ako kung nagawa ko maglihim sa'yo. Mauunawaan ko kung paparusahan mo ko. Prinotektahan niyo lang po ako, di ba? Kayo ang nag-alaga sa akin noong mga panahong wala akong kakampi. Kaya anong karapatan ko na magalit, Nay? Kung magagalit man ako ay doon dapat sa taong gumawa sa akin ng masama. At kailangan niyang pagbayaran ng ginawa niya sa akin. Tumayo ito at naglakad palapit sa kanya upang yakapin siya ng mahigpit. Sinuklian niya ito ng mas mainit na yakap. Gusto ko pong malaman niyo na nagpapasalamat ako sa ginawa niyong pagsasakripisyo para protektahan ako. Nag-resign pa kayo sa pagiging nurse para protektahan ako noon. Nagkautang-utang din kayo para lang sa hospital bills ko at pagpapaayos sa mukha ko. Alam niyo po, nung bago ang aksidenteng yon, kakaayos lang ng ilong ko at ibang bahagi ng mukha ko. Iniwan ko noon ang asawa ko dahil sa sama ng loob sa nanay niya, na palagi ako minamaliit at nilalait dahil sa pagkaiba naming itsura ni Wayne. Hindi man lang nakita ng asawa ko ang bagong itsura ko bago ako na-aksidente. Pero maraming salamat po talaga dahil hindi nagkaroon ng malalang problema ang mukha ko dahil sa kagustuhan niyong tulungan ako, kahit na napakalaking halaga ang kinailangan niyo noon. Grabe po pala ang naging parte ng salamat, Dok, sa mukha ko. Biruin niyo 2 beses ako nagpa-surgery kaya imposible na talagang mamukhaan ako ni Wayne ngayon. Pinilit niyang matawa kahit sa loob niya ay nagpupuyos siya sa galit sa ina ng asawa niya. Naikwento na ni Nanay Ninette ang tungkol sa ginawang pag-aayos ng mga doktor sa mukha niya noon. Dahil sa aksidente ay napuno ng peklat ang mukha niya, kaya kinailangan ng plastic surgery. Halos milyon ang naging utang ni Nanay Ninette noon sa lending, na kailan lang nila natapos bayaran. Labis-labis niyang pinagpapasalamat sa ginang, dahil hindi naman pala siya nito kadugo, pero nagsakripisyo ito ng sobra-sobra para sa kanya. Walang anuman, anak. Sigurado akong kilala ka ng puso ng asawa mo, kaya nga kinuha ka agad niyang assistant, diba? Pero ikaw lang ang nag-iisang pamilya ko
At hindi ko hahayaang masaktan ka pa ng kahit na sino. Maigi na rin na iniba ng doktor ang itsura mo. Kaya 5 taon kang naging ligtas sa biyenan mo. Hindi kami nagkaroon ng anak ng namayapa kong asawa. Hanggang sa kinupkup kita matapos siyang mamatay. Ikaw din ang rason, kaya nagkaroon ulit ng kulay ang buhay ko, anak. Pero sa pagkakataon na to, may tiwala ako na hindi mo nahahayaang masaktan pa ng iba. Lalong-lalo na ng hayop na biyenan mo. Kusang kumuyom ang mga kamaon ni Marife habang iniisip ang kasamaang ginawa sa kanya ng kanyang biyenan noon. Hindi pa malinaw sa kanya kung bakit dito galit na galit sa kanya. Magbabayad siya, Nay. Pangako. Mariing sambit niya rito. Susuportahan kita, anak. Pero nais kong ipaalala sa'yo na wag mong ilalagay sa kamay mo ang batas. May mga paraan para magbayad siya, ha? Binibigay ko na sa'yo ang karapatan na sabihin sa asawa mo ang totoo. Siya ang makakatulong sa'yo. Opo, Nanay. Marami pong salamat sa lahat-lahat. Kinabukasan din ay nagdesisyon si Marife na bumalik sa bahay ni Wayne. Kagabi pa siya nito tinatawagan ngunit hindi siya sinasagot dahil mas gusto niya itong makausap ng personal. Habang nasa loob siya ng taxi ay unti-unting bumabalik ang ilan sa mga alaala niya. Ang pamamahiyang ginawa sa kanya noon ng kanyang biyenan. Ang pag-alis niya sa bahay nila ni Wayne. Ang pagpunta niya sa dermatology clinic upang ipaayos ang mga insecurities niya sa kanyang muka at ang pagkawala ng preno ng sinasakyan ng kotse habang pabalik na siya kay Wayne. Malinaw na ngayon sa alaala niya na hindi gumana ang preno ng kanyang kotse kaya siya naaksidente. At wala siyang ibang naiisip na pwedeng gumawa niyon. Nakakuyom ang kanyang mga kamaon nang bumaba siya mula sa taxi. Dire-diretso siyang pumasok sa loob ng bahay ni Wayne. Ngunit hindi ito ang naabutan niya, kundi ang demonyo nitong ina. Naabutan niya itong inuutusan ng mga kasambahay doon na ayusin ang malaking portrait kung saan naroon ang picture nito. Mukha itong matandang sopistikada sa suot nitong pulang dress. Ano yan? Pangtaboy sa anay? Sarkastikong sambit ni Marife upang kunin ang atensyon ng kanyang biyenan. Kunot noo itong lumingon sa kanya. Ikaw, anong ginagawa mo rito? Hindi ba dapat ako nagtatanong sa'yo niyan? Anong ginagawa mo rito? The last thing I remember, Wayne has banned you from entering this house. Ang kapal naman yata ng mukha mo. At pinalagay mo ba talaga yung portrait na yan? Nasaan ang hiya mo, Tita Claire? Nag-isang linya ang mga labi ng ginang habang puno ng pagtataka ang mukha. Noon pa man ay ayaw na nitong tawagin niya itong mama. Si Wayne lamang daw ang pwede dahil hindi raw siya nito ituturing na manugang kahit kailan. Kaya ngayon ay nais niya itong mainis sa tawag niya rito. Bakit ka ganyan magsalita sa akin, ha? Nakalimutan mo na ba kung sino ako? Ina ako ni Wayne. Ina ako ng amo mo kaya wag mo kong bastusin. At saka sinong may sabi sa'yong tawagin mo akong tita, ha? Tawagin mo akong madam. Alalay. Anong tawag mo sa ginagawa mo ngayon? Binabastos mo ang bahay na to sa paglalagay ng nakakasokang portrait mo. Alam ba to ni Wayne? Anong pambabastos ang sinasabi mo? Wala nang asawa ang anak ko kaya dapat lang na ako na ang maging reyna ng bahay na to ngayon. Nawala ang asawa niya dahil sa kagagawan mo. Nanlaki ang mga mata nito sa sinabi niya. How dare you imply na ako ang pumatay kay Serene? Sino ka ba kasing babae ka? Napakalapas tangan mo. Alam ko ang totoo, madam. Kaya kabahan ka na. Sige, ipapaalala ko na lang sa'yo ang ginawa mo noon. Nawalan ng preno noon si Serene habang pabalik siya sa asawa niyang si Wayne. Nawalan siya ng kontrol at bumangga siya sa isang truck. Hinahanap mo siya, di ba? Nakausap mo yung nurse na nag-alaga sa kanya at inutusan mong patayin siya. But guess what? Hindi gaya mong halangang kaluluwa ng nurse na yun. Kaya ang ending ng kwento, alam mo na siguro, di ba? Nagulat ka ba sa twist, madam? Anong sinasabi mo? Wala kang ebidensya sa sinabi mo, alalay. Lumayas ka na rito dahil kahapon ka pang sumusobra sa pakikialam sa amin ng anak ko. Tumawa siya ng sarkastiko at humakbang palapit dito. Nanlalaki ang mga matang napaatras naman si Claire palayo sa kanya. Talaga? Ay yung nurse na nag-alaga sa kanya, pwede siyang gamitin laban sa'yo. Hindi ka nag-iisip eh. Nalaman mo na nga na buhay pa si Serene dahil nailabas siya sa kotse ng mga taong nagbagandang loob bago pa yung sumabog. Tapos hindi mo pa tinuluyan ng manugang mo. Ang kagagahan mo, inutos mo pa sa iba. Hindi ka lang mamamatay tao, mangmang ka pa. Gagawa ka na rin lang ng krimen, hindi mo pa ginalingan. How dare you! Inangan nito ang isang kamay upang sampalin si Marife.
Pero nahawakan niya kaagad yon ng mariin. Binigyan niya ito ng matalim at nagbabantang tingin. Hinay-hinay lang sa pagsampal mo sa akin, Tita Claire. Mahal ang paggawa ko sa mukha na to. Sa sobrang perpekto ng pagkakagawa sa akin, halos hindi mo na ako nakilala. Nanlaki muli ang mga mata nito habang nakatitig sa mukha niya. Napipihan. Tingin mo hahayaan ko pa rin nasaktan mo ako? Well, hear me out. Hindi na ako ang pangit na babaeng inaalipusta mo noon. Kayang-kaya na rin kitang sampalin. Hindi na ako ang dati na sunod-sunuran lang sayo. Ano bang sinasabi mo, babae? Ang sinasabi ko, ako lang naman si Serene Jimenez. Surprise! Sarkastikong tugon niya. Bumalik na ako kaya wag mo nang ituloy na i-display ang portrait mo. Hindi ikaw ang reyna ng bahay na to. Natutuwa siya ngayong nakikita niya ang itsura ng kanyang binana tila nakakita ng multo. Serene, buhay ka pa? Gulantang nitong tanong. Sasagot sana siya rito, ngunit biglang nagsalita si Wayne habang bumababa mula sa itaas ng hagdan. Ma, ano na namang ginagawa mo rito? Pinauwi na kita, di ba? Nang makababa si Wayne ay kaagad nitong nilapitan si Marife at hinarangan mula sa ina nito. Anong ginagawa mo na naman ba dito, ma? Hindi ba sabi ko na sa'yo, huwag ka nang pupunta ulit dito? At bakit mo na naman inaaway si Marife? Wala ka na ba talagang hiya? Kulang pa bang binibigay ko sa iyong allowance kahit wala naman akong obligasyon na bigyan ka, ha? Ilang beses ko bang uulitin sa'yo na huwag ka nang babalik dito? Ikalang mo naman sana ang bahay namin ng asawa ko. Hindi sumagot ang ina nito at nanatili lamang ang tingin kay Marife. Napuno ng pagtataka ang mukha ni Wayne dahil sa tensyon sa pagitan ng dalawang babae. What's happening here, ma? Marife? Takang tanong nito. Bakit hindi mo sabihin sa kanya, madam? Natatakot ka ba? Nakangising tanong ni Marife sa matanda na halatang tensyonado na. Tumahimik ka. Galit na pagbabanta nito. Ayaw mong sabihin? Gusto mo bang ako ang magsabi sa anak mo na mga ginawa mo sa asawa niya noon? Marife, what is this? What are you talking about? Naguguluhang tanong naman ni Wayne sa kanya. Bakit hindi mo tanongin ang magaling mong nanay? Tanungin mo siya kung ano ang kinalaman niya sa pagkamatay ng asawa mo. Anong kinalaman ni Serene sa pinagtatalunan yung dalawa? Marife, you know nothing about us. Ano bang sinasabi mo? Okay, fine. Total, ayaw naman sabihin sa'yo ng magaling mong ina. Ako na lang ang magsasabi sa'yo. 5 years ago, yang nanay mo ay may kinalaman kung bakit hindi gumana ang brake ng sinasakyan nun ng asawa mo habang pabalik siya sa'yo. Kumunot ang noo ni Wayne at naguguluhang tinapunan ng tingin ng ina nitong nanahimik. Ma? Hindi anak, hindi totoo yan. Baliw ang babaeng yan. Nag-iimbento lang siya para lalo kang magalit sa akin. Ako? Imbento? Patuyang sabi ni Marife. Sige, sabihin na nating makakalusot ka sa pagkawala ng preno ng kotse ni Serene 5 years ago, tita. Kasi matagal na nangyari yun. Pero hindi ka makakaligtas kapag nagsalita yung nurse na binayaran mo para patayin siya noon habang komato siya sa ospital. Marife, are you saying that Serene survived that explosion? Pero may sunog na bangkay ang nakuha sa kotse niya at nakasuot sa kanyang wedding ring namin. Kaya paanong mangyayari ang sinasabi mo? Naguguluhang tanong ni Wayne. At inakala mo talaga na patay na siya, Wayne? Sabagay, biktima ka rin naman. Kaya hindi kita masisisi dahil sigurado ako na pineke ng walang yamong ina ang bangkay na ipinakita niya sa'yo. Hindi dala ni Serene ang singsing niya noon at iniwan niya rito sa bahay niyo na malamang kinuha niya para ilagay sa peking bangkay. Gagawin lahat ng ina mo para mailayo ka kay Serene kasi hindi niya tanggap na isang pangit na babae ang napangasawa mo. Ayaw din niyang pag-aksayahan mo ng pera si Serene dahil ang gusto niya, siya lang ang makinabang sa yaman mo. Sinasabi mo bang hindi si Serene ang pinalibing ko? Ibig sabihin buhay siya? Paniniguro nito. Naguguluhan man, ngunit bakas ang pag-asa sa tinig na tanong ni Wayne. Wayne anak, bakit ka ba nakikinig sa babaeng yan? Ako dapat napakinggan mo dahil ako ang ina mo. Sabad ni Claire. Walang dahilan para mag-imbento ng kwento si Marife sa akin, ma. At ikaw, napakaraming dahilan para pagdudahan kita. So naniniwala ka nga na pinatay ko si Serene? Oo. Alam mo kung bakit? Ilang beses kong nakita kung gaano kakagalit kay Serene dahil mas pinipili ko siya lagi kaysa sayo. At noong mga araw na umalis si Serene, nawala ka rin bigla. Ang tanga-tanga ko para hindi ko isipin na may kinalaman ka sa nangyari sa kanya. Kasalanan ko kasi hindi ko kailanman naisip na magagawa mo yun kahit inabandona mo ko noon.
Umasa ako na mahal mo ako at hindi magagawang saktan. Wayne, anak. Sinubukan nitong lapitan ng anak ngunit umatras ang lalaki. Ginawa mo akong tanga, Ma. Hinayaan mong madurog ang puso ko sa pagkawala ni Serene. Pinagluksaan ko ang isang sunog na bangkay na hindi naman pala sa asawa ko. Paano mo nagawa sa anak mo yun? Kasi hindi siya nararapat para sa'yo, Wayne. At oo, inaamin ko na. Pinasundan ko siya nung naglayas siya. Ayoko nang bumalik pa siya sa buhay mo, kaya nag-utos ako na sirain yung brake ng kotse niya noong pabalik na siya sa'yo. Ginusto ko siyang mawala dahil bukod sa nakakasuka ang mukha niya noon, palagi na lang siyang inuuna mo at mas iniintindi mo na para bang sa kanya na umiikot ang mundo mo. Nanay mo ko pero parang wala lang ako sa'yo. Dahil siya ang mundo ko, Ma. Siya ang unang babaeng tumanggap sa buong pagkatao ko noong mga panahong inabandona mo ko. Siya ang bumuo sa akin. Minahal niya ako na walang anumang inaasahang kapalit. Eh ikaw, lahat na lang sa'yo pera. Hindi nakasagot ang ina ni Wayne at napahagulgol na lamang dahil sa mga salitang binitiwan ng anak. Hindi mo ba naisip na napakabuting tao ni Serene para maranasan ang mga pang-aalipusta mo, Ma? Wala siyang ibang inisip kung hindi ang maging maayos ang relasyon nating mag-ina. Pero sinira mo yun. Ilang beses niyang sinubukan na mapalapit sa'yo, pero ikaw ang may ayaw. Tapos pinapatay mo siya ng ganun-ganun lang? Ang hirap tanggapin, Ma. Bakit mo ginawa sa akin to? Bakit mo ginawa to sa babaeng mahal ko? Anong ginawa kong mali para parasahan mo ko ng ganito? Tinanggap kita kahit ang daming dahilan para itakwil kita bilang ina. Tapos ito lang ang igaganti mo sa akin? Lumakas ang hagulgol ng ina ni Wayne habang tutop ang sariling bibig. Nanatiling nakatayo lamang si Marife habang pinapanood ang pagtatalo ng mag-ina. Tahimik na dumadaloy ang kanyang mga luha dahil nasasaktan siya sa nangyayari ngayong nakakaalala na siya. Nagagalit siya ngayon ngunit mas lamang ang pangungulila niya sa asawa. I'm sorry, anak. Tanging nasabi ng ina ni Wayne habang walang tigil ito sa paghagulgol. Hindi kita kayang patawarin sa ginawa mo sa kanya. Kailangan mo yung pagbayaran. At mula ngayon, hindi ko nahahayaang masaktan mo siya ulit. Hahanapin ko siya at kalimutan mo nang may anak ka. Marahang tumango ang ina nito at tumingin sa direksyon ni Marife. Hindi ito nagsalita ngunit nabasa ni Marife sa mga mata nito ang paghingi nito ng tawad sa kanya. Umiwas siya ng tingin dito upang iparating na hindi siya handa sa pagpapatawad dito. Sa kabila ng sitwasyong yun, namamangha si Marife sa kapangyarihan ng mga salitang binitiwan ni Wayne sa ina nito dahil napabago nito ang baluktot na pag-iisip ng matanda. Sa isang igilap ay napagtanto nito ang mga maling nagawa noon. Ilang minuto lamang ang lumipas ay nagsidatingan ang mga pulis na tinawagan ni Wayne upang dakpin ang ina nito. Naging mabilis ang proseso niyon dahil ang ginang mismo ang umamin sa mga krimeng ginawa. Habang kausap ni Wayne ang mga pulis ay umakyat si Marife sa second floor ng bahay upang muling maging sariwa sa kanyang isip ang mga alaalang nabuo niya roon kasama ang asawa. Naririnig pa rin niya sa kanyang isipan ang mga halakak nilang dalawa ni Wayne habang naghahabulan sila roon. Napakasaya ng pagsasama nila noon, kung hindi lang siya nagpaapekto sa panglalait ng kanyang biyanan. Napatingin siya sa isang kwarto na may fingerprint lock. Naalala niya na yun ang master's bedroom nila noon ni Wayne, at yun ang itinuro nito na pinaglalagyan ngayon ng mga gamit niya. Marahan siyang naglakad patungo roon, at tiningnan ang fingerprint scanner at idinikit doon ang kanyang hinlalaki. Otomatikong bumukas ang pinto ng kwarto at naglakad siya papasok doon. Halos malaglag ang kanyang panga nung bumungad sa kanya ang malaking portrait ng kanilang wedding picture ni Wayne. Napakagara ng kanyang suot na gown at napakagwapo roon ni Wayne. Hindi siya maganda, oo, pero lubos siyang minahal ng asawa niya. Isa sa pinakamasayang araw sa buhay ko na ikinasal sa iyo, Wayne. Basag ang tinig na sambit niya habang nakatingin sa kanilang dalawa. Inilibot niya ang kanyang paningin at nakita niyang puno ang pader ng kanyang mga stolen shots. Nabatid niyang si Wayne ang may gawa. Magaganda ang anggulo ng mga larawan niya at perpekto na sana yon kung hindi lamang siya pangit. Pango ang kanyang ilong sa larawan, matulis ang panga at medyo makapal ang mga labi niya. Gayunpaman, hindi nag-alangan ang kanyang asawa sa pag-display ng kanyang hindi kagandahang itsura. Naririnig ko pa rin ang panlalait mo sa sarili mo habang nakatingin ka sa mga larawan mo na yan, Serene. Naiinis ka sa akin dahil ayaw mong pinipicturan kita. Napapitlag si Marife nang marinig ang boses ni Wayne sa kanyang likuran. Napapalunok na lumingon siya sa lalaki at kitang-kita niya sa mga mata nito ang matinding pangungulila habang nakatitig ng mariin sa kanya.
Gustong-gusto niya itong yakapin, ngunit natatakot siya sa mga sasabihin nito sa kanya. Hindi na siya ang dating si Rin na minahal nito. Iba na ang lahat. 5 taon na ang lumipas. Wayne, pasensya ka na kung pumasok ako rito nang walang paalam. Tanging nasabi niya. Stop this nonsense. Bakit hindi mo sa akin sinabi kaagad na ikaw si... Aalis na ako rito, Wayne. Nagkamali lang ako ng kwartong napasok. Putol niya sa sinasabi nito at saka naglakad na paalis. Hindi ako tanga, Marife. Sambit nito na nagpatigil sa kanya sa paglalakad. Nakatalikod na siya rito at nakahawak na ang kanyang kamay sa handle ng pintuan. Napapikit siya ng mariin at bumuntong hininga bago ito hinarap. Nagulat pa siya dahil nakalapit na ito sa kanya at isang hakbang na lamang ay magdidikit na ang kanilang katawan. Sinabi ko sa iyo kahapon na fingerprint namin dalawa ni Serene ang nakaregister sa kwartong to. Kaya paano ka nakapasok kung hindi siya ikaw? Hindi ko na kailangang itanong pang totoo dahil nasa harapan ko ng sagot. Sigurado na ako na kaya ka nagpunta rito ay para sabihin sa akin na totoong nangyari sa iyo noon. At nararamdaman ko na natatakot ka lang na hindi ka na matanggap. Pero bakit kailangan mong matakot? Bakit hindi mo sabihin sa akin ang dahilan kung bakit hindi mo ako nakilala? Na ako ang asawa mo. Bakit nakalimutan mo na ako? Hindi mo na ba ako mahal dahil sa mama ko? Hindi ko intensyon. Nagkaroon kasi ako ng amnesia pagkatapos ng aksidente, Wayne. Natakot si nanay na lapitan ka noon dahil sa banta ng nanay mo. Napahaplos sa Wayne sa buhok, bakas din ang pagsisisi sa muka. God, patawarin mo ako kung hindi ko na naisip na may fault sa mga nangyari sa aksidente mo noon. I'm really sorry, Serene. Sana nung umalis ka sinundan kita agad. Sising-sisi ako. Iniisip ko kasi noon na baka kailangan mo lang na mapag-isa, kaya hinayaan kitang umalis at hindi makita ng 1 buwan. Hindi ko alam na may masamang balak sa'yo si Mama. And I'm sorry because I wasn't able to protect you from her. Napakahina akong lalaki. Kaya sige lang, Serene. Sisihin mo ko. Saktan mo ko. Parusahan mo ko. Pero sana wag ka nang aalis ulit sa tabi ko. Mariing umiling si Marife upang iparating dito na hindi nito kasalanan ang nangyari sa kanya. Why do we need to blame each other, Wayne? Nagmamahalan lang tayo noon tapos sinira lang ng nanay mo. Kung ako pa rin si Serene na mabait at mapagtiis, siguro hahayaan ko na lang ang ginawa niya. Pero hindi na sa pagkakataong to. Hindi na ako ang dating Serene na magpapaapekto sa kanya. But part of me was still blaming myself because I doubted my own worth a lot of times just because your mother couldn't accept me. Pinahamak ako ng sarili kong insecurities at dahil doon matagal tayong nagkahiwalay at sinamantala ni tita. Pero salamat sa tadhana dahil pinagtagpo tayo ulit sa footbridge kung saan palagi tayo naglalaro noon tuwing tumatakas tayo sa ampunan. Nakita niya ang pangingilid ng mga luha ni Wayne habang masuyong nakatingin sa kanya. And that explains how you manage to calm me down every time I lose myself, Serene. Kaya pala, palaging ang bilis-bilis ng tibok ng puso ko sa tuwing lumalapit ka sa akin. Kaya pala nakikita ko siya sa iyo mula nang iligtas mo ko sa footbridge. Kasi ikaw naman talaga ang asawa ko. The world isn't that cruel to us, don't you think? Lumuluhang tumango si Marife rito bilang sagot. Kanina ko lang naalala ang lahat, Wayne. Kahapon pagpasok ko dito sa bahay mo at pagkatapos ko makita ang mama mo, maraming nag-trigger sa akin ng mga alaala. Kaya biglang sumakit ang ulo ko. Kinausap ko si nanay pagdating ng bahay. Doon ko nalaman ng lahat. You mean, tinulungan ka rin ni nanay ni Net sa surgery mo? Hindi. Nawala ako noon ng 1 buwan dahil nagpaayos ako ng dapat ayusin ng doktor sa mukha ko. Pero dahil sa aksidente, nasira ulit ang mukha ko. Nangutang si nanay para sa plastic surgery ulit ng mukha ko noon. 5 years niyang hinulugan ang ginastos niya sa akin noon. No worries. Papalitan ko lahat ng nagastos niya sa'yo noon. Titriplihin ko pa dahil niligtas ka niya at ninalaga ang mabuti. Sigurado akong hindi niya yung tatanggapin, Wayne. Mabuting tao si nanay. Simpleng thank you lang okay na sa kanya. Pero sana mapatawad mo ako kung ginusto kong magbago ang mukha ko para maging karapat-dapat sa'yo. Alam kong kahit kailan, hindi mo pinaramdam sa akin na hindi ako maganda. Pero nagawa ko pa rin pagdudahan ng sarili ko dahil gusto kong maging maganda para bumagay ako sa... Hindi niya natapos ang pagsasalita niya dahil yumuko ito upang sakupin ang kanya mga labi. Mapusok at mariin ang paraan ng paghalik ni Wayne sa kanya na para bang sabik na sabik to sa kanya. Ngunit sa kabila ng mapangahas nitong pagsiil sa kanyang mga labi, naramdaman niya roon ang labis na pagmamahal nito para sa kanya.
Wala akong pakialam kahit ano pang maging itsura mo, asawa ko. Dahil hindi ang mga mata ang ginagamit ko para mahalin ka, kundi ang puso ko. Hingal na sambit ni Wayne nang maghiwalay ang mga labi nila. Lumuluhang niyakap niya ito at sinuklian siya nito ng napakahigpit na yakap. God, I missed you so much, my wife. Anas ng kanyang asawa sa tenga niya habang paulit-ulit na pinapatakan ng halik ang kanyang ulo. Napakagaan ng pakiramdam ngayon ni Marife. Wala nang masasarap pa na mayakap muli ang kanyang pinakamamahal na asawa. Maya-maya ay kumalas siya mula sa pagkakayakap nito upang magtanong. Anong mangyayari sa nanay mo? She admitted her sins, so magiging madali ang paghatol sa kanya. Sagot nito. Magsasampa ako ng kaso laban sa kanya. Si nanay ang magiging testigo ko dahil siya ang inutusan noon ni tita na patayin ako. Ngumiti ito at tumango bago masuyong hinalikan ng kanyang kamay. Ikaw ang bahala sa kung anong gusto mong gawin kay mama. Dahil maging ako'y hindi ko siya kayang patawarin sa ginawa niya sa'yo. Pero tutulungan kitang mahanap ang hustisya. But for now, let's spend this day together, Serene. Saka na natin isipin ang bagay na yan. Kinabig nito ang kanyang bewang at ngumisi ng nakakaloko. Hindi niya tuloy maiwasang mapangiti na rin. Hahalikan sana siya nito ulit, ngunit hinarang niya ang kanyang palad sa bibig nito. What? Iritado nitong tanong. Alam kong miss na miss mo ako, pero sana dahan-dahan lang, mister ko. Alam mo namang pinagawa ko lang tong ilong ko sa kalabi ko eh. Baka mamaya pumaling to. Fine, I'll be gentle. Nakangisi nitong tugon. Good boy. Masuyo siya nitong hinalikan sa noo. I love you, Serene. You are my serenity. Kapag kasama kita, payapa ang puso at isip ko. Hindi ko nahahayaang mawala ka ulit sa akin. Hinawakan niya magkabilang pisngi ni Wayne habang nakangiti ng matamis. At hindi ko na rin hahayaang maapektuhan ako sa tingin sa akin ng ibang tao. Opinyon at pagmamahal mo lang ang papahalagahan ko mula ngayon, Wayne. Mahal na mahal kita. Muling nagtagpo ang kanilang mga labi. Inubos nila ang araw na yon upang mabawi ang mga panahong nasayang nila. Hindi nagtagal ay tuluyang nakulong ang ina ni Wayne sa salang frustrated murder sa tulong na rin ng pagtestigo ni Nanay Ninette. Batid ni Marife na matagal pa bago niya mapatawad ang ina ni Wayne. Ngunit umaasa siya na balang araw ay makakawala ang kanyang puso sa sakit na dulot ng kanyang nakaraan. Sa impluwensya ni Wayne, naibalik muli ang dating katauhan ni Marife sa mga dokumento at iba pang papeles na naglaman noon ng status niya na patay na siya. Nagsama silang muli ni Wayne at tuluyan nilang inampun si Kyle upang mas maging masaya ang kanilang pagsasama. Nasa poder na rin nila si Nanay Ninette dahil hindi matitiis ni Marife na iwan ito mag-isa dahil para sa kanya, hindi man sila magkadugo ay para pa rin silang tunay na mag-ina. Ang ginang na rin ang tumayong ina nilang mag-asawa. Makalipas ang 2 taon ay biniyayaan sila ng isang malusog at napakagandang anak. Wala nang hihilingin pa si Serene sapagkat dumanas man siya ng hirap noon ay natutuhan niyang mahalin at pahalagahan ang kanyang sarili nang higit pa sa pisikal niyang anyo. Hindi dapat nagpapadaya sa nakikita ng mga mata sapagkat ito ay lumilipas lamang. Bagkus, ang pagkakaroon ng busilak na puso ay nananatili habang buhay. At yun ang pinakamahalaga. The end. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.